ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon between TWT-FCF mga kapatid versus Roman Catholic Church or RCC mga kapatid. Ang topic nila ngayon ay patutunayan na ang mga ribulto ng santo ay Diyos-Diyosan ayon sa Biblia lang mga kapatid. Again, ang topic natin ay patutunayan ng ating affirmative na ang mga ribulto ng santo ay Diyos-Diyosan ayon sa Biblia lang mga kapatid. So ang ating affirmative si Brother Joan at negative naman si Brother Jared. Sa ating setup ng debate mga kapatid, standard rules ito ng Russia TV, yung ating 7 minutes setup, 10 minutes na presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa ating second cross, at meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, since bago lang si Brother Joan sa aking platform, syempre babasahin ko yung buong rules natin. Rule number 1 natin, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Either ito ay close-ended or open-ended question. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ako ng next question. Ngunit kung naghahanap siya ng something, ay patuloy pa din ang 20 segundo. Rule number 2, kung close-ended ang question or categorical, kailangan sumagot doon sa pagpipilian muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. So kung meron tayong tanong na tama or mali, oo, hindi, pula or puti, pili muna mga kapatid. At bago tayo magpaliwanag ng 20 seconds. Kung nalalabag ito, pwede kayong tumawag ng moderator para pilitin na ipasagot ang ating tinatanong. Rule number 3, kung hindi niya sasagutin ang tanong or wala doon ang sagot niya sa pagpipilian, magkakaroon siya ng pagkakataong magpaliwanag ng 10 seconds at yan na yung pinakasagot niya sa tanong. At tumawag lang ng moderator kung gustong gamitin ang karapatan na ito. So 10 seconds yan kung wala doon ang sagot mo. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. So kung meron tayong tanong na sino, magbibigay tayo ng pangalan. Kung ang tanong ay saan mababasa, probably we expect magbibigay kayo ng chapter and verse mga kapatid. Rule number 5, sa first stand doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali. At during first cross examination, kung tinatanggi niya na hindi ko pa nilatag niya, next question, i-automatic next question niya ng moderator. At sa rebuttal, doon na pwedeng itanong ang lahat, inilatag man or hindi inilatag. Rule number 6, ang debater na makakatanggap ng 2 warning sa akin ay may disiplina yan. So add and minus lang yan sa time, 1 minute, depende yan sa akin mga kapatid. Rule number 7, bawat senaryo ng objection isang beses lamang maaaring magpaliwanag. Isang objection lang at hindi susundan ng sunod-sunod na objection, at isang clarification lang din every question, at no objection during final conclusion. Rule number 8, hindi po pinapahintulutan ang mga ataking naglalarawan sa pisikal na itsura ng ating katunggali. Kasama na din doon yung mga pagmumuranan na kasanayan. At kung nakaka-violate ka nito mga kapatid, automatic isang warning yan para galing sa akin. So kasama na din doon mga kapatid yung out of topic, pero dito ay ako po yung magde-decide kung ano yung pasok o hindi pasok sa topic. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko, talo ka na. So hindi ko papayagang maitanong yan kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10, bilang tagapamagitan, sa debating ito may kapangyarihan akong magtakda ng alituntunin na hindi nakasaad o nabanggit ko sa mga rules natin mga kapatid, at ginagamit ko lang ito kung ito'y kinakailangan. Ayan, so by the way mga kapatid, ang inyong host ngayon at moderator, streamer na din, admin Russia Vista. Ako po ay isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth, at ako po yung tatayong moderator sa debate na ito. At live na live tayo mga kapatid sa ating YouTube channel Russia TV at yung aking Facebook sa Russia Vista mga kapatid. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Pa-unmute bro.
Bro Sa Joan? ngayon lahat bro, sa ngayon. Thank you. Walang problema. At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes, moderator, para sa ikaaayos gaya ng nasa 14:40 ng unang Korinto. Okay, so yun yung ating kumpirmasyon mga kapatid. So bago natin simulan ng ating debate, syempre gusto ko muna silang magpakilala sa ating audience at konting preview sa kanilang patutunayan at syempre ano yung inaasahan nila sa kanilang katunggali. So unahin natin ang ating afirmatibo. Pakilala ka kapatid. Okay, magandang hapon sa lahat ng nanonood ngayon. Ako pala si Bro Joan Soliano. Isang siktang nakaanib doon sa The Way of Truth Free Christian Fellowship. Sa hapon nito ay yung paksa namin ay patutunayan ko na ang rebulto ng mga santo ay Diyos-Diyosan. So, yan lang mga kapatid. Okay. At dako naman tayo sa tututol nito. Bro, pakilala ka bro. Yan, magandang hapon, gabi, umaga sa atin. At yun, sana samahan tayo ng Diyos at bigyan ng karunungan at ariing ganap gaya ng sulat ni Pablo sa 33 ng Roma. Yan po kapatid. Okay mga kapatid, so simulan na natin ang ating debate. At please share yung ating live streaming ngayon. Kung gusto nyo yung mga ganitong content, pwede nyo ding itag yung inyong friends mga kapatid sa comment section at magbabasa ako mamaya after ng cross-examination mga kapatid. So abangan nyo yung ating cross at titingnan natin kung ano yung nakikita ng ating audience sa nangyayari sa debate. So mga kapatid, simulan na natin ang ating debate at bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag yung ating affirmative na si Brother Joan sa kanyang patutunayan na ang mga rebulto ng santo ay Diyos-Diyosan ayon sa Biblia. Your time start now, bro. Okay, magandang hapon sa lahat, sa mga aking kaibigan, lalo na kang Brother Jared Almasura, especially, lalo na din sa ating magaling na moderator, Russia, bro, Russia TV. So mga kapatid, sa hapon na ito, ako po ay kumasa dito sa aming paksa na patutunayan ko na ang mga larawan ng mga santo ay naging Diyos-Diyosan. Bakit ko po ito bakit po ako kumakasa nito ng tema? Actually, hindi po ako ang gumagawa nito kundi si Brother Jared, no, Almasura. Ako lang po ay tagasunod doon sa kanyang kagustuhan. Okay. Ang pinakauna kong teksto nga babasahin itong nakalagay sa Deuteronomio 4, pinangunahan na ako kanina ni Bro Jared, 4 versikulo 25. Sabi dito, kasi Bisaya to ayaw kamo paghimog mga kinulit nga larawan sa dagway sa bisan unsa nga gidili sa Ginoo nga inyong Dios. Tingnan natin mga kapatid, yung pagkasabi dito, mayroong gidili, no? Mayroong pinagbabawal na ang Diyos na mga larawan. Na nawag mong gagawin yan. Pero, alam naman natin na yung ating katunggali, mayroon siyang babasahin na mga larawan doon sa Biblia na hindi naman pinagbabawal ng Diyos. Take note, ay nakalagay dito, ayaw kamo paghimog mga kinulit nga larawan sa dagway sa bisan unsa nga gidili sa Ginoo nga inyong Diyos. Now, kung magbuhat na kung tayo man ay gagawa ng mga larawan mga kapatid, na hindi sinang-ayunan ng Panginoon, yan po ay matatawag natin na tinatawag na Diyos-Diyosan, no? Diyos-Diyosan. Now, tingnan natin mga kapatid, kasi sabi ng Diyos dito, huwag kayong gumawa ng mga larawan dahil wala kayong nakikitang anumang mukha. Kundi ang inyo lamang naririnig ay yung kanyang tinig. So huwag kang gagawa ng larawan at huwag mo ilagay sa iyong isipan na ganyan ang mukha ng Panginoon. Now, pero ang Israel mga kapatid, ito po ay mga matitigas na mga tao. Kaya kahit anong sabi ng Panginoon sa kanila, sila talaga ay gagawa at gagawa ng mga larawan. Ito ang sabi sa Ezekiel 20, versikulo 25, 24 to 25, og nagsimba sila mga Diyos-Diyos sa ilang katigulangan. So ito yung sinabihan yung mga taga-Israel. Busa, gihatagan ko sila mga balaod nga dili makaayo og tulumanon nga dili makaluwas kanila. Dahil sa katigasan ng kanilang isip, kasi sabi ng Diyos, huwag kang gagawa ng mga kahit inanyuan, no? Pero gagawa at gagawa pa rin yung mga Israel. Kaya,
Ayan tuloy, pinaubaya na ng Diyos at binigyan sila ng mga kautusan na hindi makakaliligtas sa kanila. Now, ano ba itong kautusan na hindi makaligtas sa taga-Israel? Ha? Kasi dahil sa katigasan ng kanilang mga puso't isipan, ginawa talaga nila yung gawain na hindi kaya-aya ng Diyos. No? Ito ang sabi mga kapatid sa Kaalam ni Solomon 14. Ito ang kanilang ginagawa. Busa kining tanan nahimong usa ka litag nga makamatay tungod kay ang mga tao nga naguol o ubos sa harianong gahom. Magkuha og bato o kahoy og hatagan kini sa pasidungog nga gigahin alang sa bugtong nga Dios. Ito mga kapatid, napakaliwanag. Na yung mga taga-Israelita, sila po ay nakakilala sa tinatawag na bugtong na Diyos. Nag-iisang tunay na Diyos. Pero ang kanilang ginagawa, gumagawa sila ng mukha ng Panginoon, ng Panginoon Diyos. Kaya sabi na ng Diyos, huwag kayong gagawa dahil wala kayong nakikita, wala kayong nakikitang mukha doon sa Mount Sinai. Huwag kayong gagawa kahit anuman. Nasasabihin mo, ganyan ang mukha ng Diyos. Ganyan ang mukha ng Diyos. Wala, hindi yan utos ng Panginoon. Tingnan natin, kasi yung aming paksa, patutunayan ko lahat ng mga santo. Kung gagawan mo na ng rebolto, yan ay tinatawag na Diyos-Diyosan. Kaya nga, sinasabi ng Panginoon, huwag kayong gagawa. Kasi nakalagay dito, kaya ang mga tao nag-uol, ubos sa harianong gahom. Magkuha og bato o kahoy og hatagan kini sa pagpasidungog nga gigahin alang sa bugtong nga Dios. Kaya ngayon sila kilala nila yung totoong Diyos Kilala nila yung totoong Diyos. Ang problema lang, linagyan nila na yun ang mukha ng Diyos. Yan ang mukha ng Diyos. Kaya nangyayari mga kapatid. Ito ang sabi sa Roma 1:21 na dahil sa katigasan ng kanilang mga puso, mga kapatid, yan, pinabiyaan sila ng Panginoon at binigyan sila, according to Ezekiel 20 verse 25, binigyan sila ng kautusan na hindi makaliligtas sa kanila. Bakit? Ano ba? Kilala nila at alam nila mga kapatid. Sabi dito mga kapatid sa Marcos, Roma 1. Ang sabi dito mga kapatid, alam nila ang Panginoon. Hindi ibig sabihin na hindi nila alam ang Panginoon. Sila ay mga taong may alam sa Biblia. Pero ang problema, ginawa nila, ito ang ginawa nila mga kapatid. Ano ang nakalagay? Nakita sila sa Diyos, apan wala nila siya pasidunggi. Ni pasalamati ingon nga Diyos. Hinuno ang ilang mga hunahuna, pulos binuang o gingit-ngitan ang ilang mga salabutan. Matod nila, maalam sila. Alam talaga nila. Apan mga buang-buang day. Inay simbaho nila ang Diyos nga walay kamatayon, nagsimba hinoon sila sa mga larawan nga gibuhat ingon nga dagway sa tao o sa mga langgam o sa mananap o sa mga hayop nga managkamang. Tungod kay ang mga tao ingon man ini kabuang gipasagdan sila sa Diyos nga nagbuhat sa malaway mga butang. Kaya nga sabi ng Diyos doon sa Ezekiel, dahil sa katigasan ng kanyang mga puso, kayo po ay gumagawa ng mga larawan na hindi ko pinahintulot. Kaya ngayon, pinabayaan ng Panginoon at binigyan sila ng mga kautusan na hindi makaliligtas sa kanila. Anong sabi ng Panginoon dito sa Roma? Ito mga sabi, mga Panginoon, hindi na sila binigyan sila ng kautusan at pinatigas ang kanilang puso at sila po ay naniwala na doon sa kasinungalingan mga kapatid. So ito namang larawan mga kapatid na ginawa nila ay talagang napasok talaga mga kapatid dito sa sulat ni Jeremiah, sa sulat ni Jeremiah mga kapatid, na ito po ay talagang kopyang-kopya doon. Kopyang-kopya mga kapatid doon sa
tinatawag nilang Rebultong Santo Niño. So, no, mga kapatid, ito po ay mabasa natin sa sulat ni Jeremias 1, Kapitulo 12. Hindi ko na lang babasahin mga kapatid kasi wala ng oras. Maya na lang sa katanungan ni Bro Jared Almasora. So wave ko na ang time, Bro Rasya. So dyan nagtatapos mga kapatid ang unang presentasyon ng ating affirmative. Dako tayo sa 7 minutes na unang pagtatanong ng ating negative. Brother Jared ng Roman Catholic Church, 7 minutes para sa'yo. Your time start now. Ready ka na ba, Bro Joan? Ready na, bro. Ngayon, sang-ayon ka ba dito sa papatunayan mo sa ating tema na ang larawan ng mga santos o rebulto ng mga santos ay Diyos-Diyosan? Yes or no? Categorical. Yes. Yes. Okay, Kapag next question. Tignan mo na. Magpapaliwanag. Yes. Kasi nagiging Diyos-Diyosan yan, ayon sa ating binabasa, kapag ikaw ay gumagawa ng mukha ng Panginoon at i-offer mo sa Kanya, ayon sa ating binasa, yan ay tinatawag na Diyos-Diyosan. Okay, next na tanong. Ngayon, sa 5:7 ng Deuteronomio na binasa mo kanina, meron ka bang mababasa na ang mga santos ay Diyos-Diyosan? Meron o wala? Wala. Pero ito ang sagot. Wala kang mababasa doon kasi sabi ng Diyos, huwag kang gagawa ng rebulto na hindi niya sinugo. O yan ang nakasulat. Pero kung gagawa ka ng rebulto na hindi sinugo sa iyo, yan ay Diyos-Diyosan. Maliban kung gagawa ka ng rebulto na inutos niya. Next question. Na tanong. Sa Ezekiel na binasa mo kanina, meron bang nakalagay doon na ang rebulto ng mga santos ay Diyos-Diyosan? Time stop mo na. Objection ng ating affirmative, ano yan? Wala pa akong binasa sa Ezekiel. Okay, so... Counter objection, moderator. Wait lang, Brother Jared. So, since wala ka pang binasa, ipapa-next question mo to, Brother Affirmative? Sige, kung gusto niya, okay lang sa akin. Kung ibigay niya yung talata. Hindi, ikaw sa akin, sa moderator to. Ipapa-next question mo ba to? Itutuloy mo yung sa tanong. Ay, next question na lang kasi hindi Next ko binanggit question, kanina. proceed. Pwede namang ulitin. Proceed. Time resume. Sunod na tanong. Sa Roma 1 na binasa mo kanina, meron ba diyang mababasa na ang larawan ng mga santos o rebulto ng mga santos ay Diyos-Diyosan? Meron o wala? Wala kang mababasa. Paliwanag. Ito ang paliwanag. Doon pala sa Ezekiel, take note, nakalimutan ko. Binasa ko pala kanina yung sa Ezekiel 20, versikulo 25. Doon sa Ezekiel, kasi yung mga Israelita, talagang mahilig sila sa mga rebulto. Kaya nga, nakalagay doon eh. Next question. Yung mga Diyos-Diyosan nakalagay doon 20 seconds. Next question. Question na. Next question. Sa Jeremias 1:12 na binasa mo kanina, mayroon bang nakalagay na ang larawan o rebulto ng mga santos ay Diyos-Diyos? Meron o wala? Sa Jeremias na binasa ko kanina, yung mga rebulto na ginawa ng mga... Objection. Negative, anong objection Ang natin? tanong ko sa kanya, meron o wala? Categorical. You are under cross-examination. Okay, Therefore, ang karapatan niya sumagot sa tanong ko kung meron o wala. Okay, so ang objection dito yung pagpipilian na meron or wala. Bro, meron ka bang counter objection or ready ka nang mamili ng meron o wala? Okay lang. Wala nakalagay doon, bro. Okay, proceed. 20 seconds. Paliwanag. Tinatanggap mo. Wait lang, bro. Wait lang, Jared. Tingnan mo na. Bro. Magpapaliwanag pa. 20 seconds. Wala daw. Proceed, bro. Okay. Wala talagang nakalagay doon na santo. Kasi ginagawa nga nila eh. Ginagawa nila yung kamukha ng Diyos. Ginagawa nila ng gibuhatan nila og hulagway. Kaya nga nagiging Diyos-Diyosan yan. Hindi yan pwede tawaging santo. Yan ang sagot ko. Next question. Sunod na tanong. Tinatanggap mo ba na ang ilang minute na presentation mo kanina ay wala kang napatunayan na ang larawan ng mga santos ay Diyos-Diyosan dahil hindi mo nabasa? Tinatanggap mo ba ito o hindi mo tinatanggap? Hindi ko tinatanggap, bro. Paliwanag. Hindi ko tinatanggap. Kasi ayon sa nakasulat,
yung mga tao, gumagawa sila ng santos. At babasahin ko ito nakalagay bro. Pwede babasahin ba bro? Ang nakalagay dito bro, ginawa nila yung mukha ng Panginoon, kaya nagiging Diyos-Diyosan. So wala talagang santo Diyon kasi yung mukha ng Panginoon. Next question. Sunod na tanong. Ngayon sabi mong wala kang nabasa at hindi ka sang-ayon. Meron ka bang nabasa sa lahat ng talatang binasa mo na ang larawan ng mga santos ay Diyos-Diyosan? Meron o wala? Kategorikal. Mayroon. Mayroon. Kasi nagiging Diyos-Diyosan. Tingnan natin. Sa binasa ko kanina, yung mga tao gumagawa ng mukha ng Panginoon. Kaya sinasabi doon, nagiging napagsamba sila sa Diyos-Diyosan. Mayroong nababasa, kapatid. No? Hindi mo lang. Nasa kaalam ni Solomon. Ito, yung mukha ng Diyos, ginawa nila ng imahe. Kaya nagiging Diyos-Diyosan yun. Sunod na tanong. Meron ba sa binasa mo na larawan ng santos ay Diyos-Diyosan? Meron o wala? At kung meron, anong kapitulo, bersikulo na sinasabi, hoy, mga alagad, ang larawan ng santos ay Diyos-Diyosan? Meron o wala? Anong kapitulo, anong bersikulo, kategorikal? Okay, kaalam ni Solomon, 14, chapter 14, verse 21. Babasahin ko bro basahin ko makinig ka. Sige, basahin ko. Busa kining tanan ahimong usa ka litag sa mga makamatay tungod kay ang mga tao nag-uol ubos sa gingharianong gahom. Nagkuha og bato og kahoy og hatagan kini og binasa mo kanina yung sa 5 ng Deuteronomio. Alam mo ba ang kontekstong nakasulat dito? Yes or no? Yes. Alam. Kasi nakalagay doon bro, huwag kang gagawa ng revoltong hindi inutos ng Panginoon. Kaya alam ko, kaya nga dito nga sa tekstong binabasa ko sa kaalam ni Solomon, yung mga tao na yung mga banal, yung Diyos ginawa nila ng mukha, sinamba nila yung mukha na ginawa nila, kaya nagiging Diyos-Diyosan. Yan kasi ang punto Next question. Ngayon, kung alam mo ang konteksto ng 5:7 ng Deuteronomyong binasa mo kanina, na huwag kang gagawa ng larawang inanyuan, ano ang mangyayari sa taong lumabag dito? Objection, moderator. Objection muna tayo, time stop. Affirmative, ano yan? Wala akong binasa sa Deuteronomio 5:7. Okay. Automatic next question yan. Last 1 minute and 5 seconds. Proceed, bro. Nakasulat kasi dito, moderator, sinungaling. Sunod na tanong. Next question na. Teka muna. Ma-object. Pwede ba ba? Oo, syempre. Oo. Ang binasa ko kanina dito sa Deuteronomio 5, hindi Deuteronomio 5:7. Okay. So, wag kang magsasabing ako ay nagsisinungaling. Okay, bro, so Jared. ganito. Bro, Jared, no side comment na bro, ha? Tanong ka lang, bro. 59 seconds, bro. Proceed ka, bro, sa next question. Next question. Sa 5 kanina ng Deuteronomio, anong mangyayari sa lalabag sa kautusan na yan? Mapapahamak o mapupunta sa langit? Kategorikal. Ay, mapapahamak talaga. Ayon sila kasulat. Mapapahamak. Hindi sila makapasok doon sa Kanaan. Sinasabi dito. Mot-ot sa ila. Deuteronomio 5, versikulo 24. Padulong 25. Mapapahamak talaga. Next question. Kapag 20 seconds. Ngayong mapapahamak, bakit sila mapapahamak at anong klaseng rebulto o larawan ang kanilang ginawa? Alam mo o hindi mo alam ayon sa konteksto ng talata na yan? Alam ko bro, kasi sabi dito, basahin ko yung ginawa nilang rebulto ba? Yung mukha ng Panginoon. Binabasa ko, kumuha sila ng kahoy at bato at pinurma nila at tinulma sa mukha ng Panginoon sa buktong anak. 7 minutes. Nagiging Time na. 7 minutes. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang ating first cross at before natin puntahan ang negative first stand, shoutout muna sa ating nasa live kay Grace Barrios, yung aking sister. Kasama din dyan yung aking sister si Emmy Alfonso at saka si Sis Maria mga kapatid, yung tatlong sister ko. So malaking shoutout sa inyo. Sabi niya, good luck Warriors. Sabi naman ni Nick Sanico, matibay yan si Jared. Shoutout din kay Ria Cheng, ayan yung kapatid ko. Shoutout din kay Santa Maria Cleofe. Good luck po bro Jared. Susan Cuedes, good luck bro Jared. Sabi ni Zaidmir, mabuhay ka bro Jared, mabuhay ang RCC.
Shoutout din kay Zay Tours. Jared, sigawan mo yan. Romans 12 verse 9. Sabi ni Sky Love, God bless bro Jared, the Holy Spirit guide you. Shoutout din kay Georgia Gonzaga in Cebuano language. Lydia Dolera, God bless you brother Jared. Sabi naman ni Nick Sanico, dapat nanood na lang siya ng YouTube about Rebulto. Wala pang isang sect nang nanalo patungkol dyan. Kasi walang doktrina ang Catholic na Diyos ang mga sacred image. Shoutout din mga kapatid, sabi ni Grace Barrios, Tagalog lang please. Shoutout mga kapatid kay Georgia Gonzaga, wala ata siya Tagalog na Bible. Shoutout din kay Luciano Torrente, sa stand pa lang ni Pastor talo na. Tatay Digong sabi niya walang laban to, TWW. Shoutout din kay Janiel Dayanan, hahaha may isang pastor na naman ang nagsisinungaling. Shoutout din kay Alvin Pelegro, kung si Satanas inyong makita, kaila dayon mo Pastor Jude. Shoutout din kay Santa Maria, parang di po yata kayo na yan makaintindihan po. Bisaya, Tagalog po yan si Bro Jared. Shoutout din kay Asterio Cotelias, ano ba talaga, Tagalog o Bisaya? Unfair naman sa kutunggali mo yan, Tor. Shoutout din kay Jake Velarde, mag-Tagalog ka. Ito na dako tayo mga kapatid kay hanap tayo ng ibang comment dito. Team Matos, good afternoon bro Jared, God bless you. Kay Catching Discombobulation, be professional lang sana yung payat na rugby boy. Shoutout din kay Carlos Orteliano, yari na kalaban ni Jared. Shoutout din kay Janelle, hahaha wala na Tor, nagiging ka na lang dyan kay Bro Jared. Ayan. Carlos Orteliano, pangalan mo nga names ng Diyos-Diyosan na mababasa sa Biblia. Pustahan, di ka sasagot ayon sa tanong. Shoutout din kay Roel Balala. Hi, Brother Jared. God bless. At shoutout din kay Carlos. Dito kay Nick. Dito din kay Skylove, Jake Velarde, Peter Pendon. Tagilid talaga si Bro Jared. Shoutout din kay Winman, Peter Pendon, isa pa itong angkungan Pinulo. Shoutout din kay Grace Barrios, kay Dudes, kay Daniel Rason, natag pa dito. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at 10 minutes para sa negative stand ng ating negative Brother Jared ng Roman Catholic Church. Your time start now, bro. Magandang araw, magandang hapon, magandang gabi sa atin mga kapatid. At nakita natin ang kanyang stand, lahat ay out of context. Tama naman yun. Yung mga pagano, gumawa sila ng larawan ng Panginoon at sinamba. At kahit kailan, walang aral ang Iglesia Katolika Apostolika Romana na yung mismong image ang sinasamba. Ang sinasamba nun, yung mismong pinagkopyahan ng imahe na yon at yun si Kristo na nasa itaas sa langit. Naku, pompiang ka na naman ito, Pastoy. Anong the way of truth, the way of truth, the way of lies yan. At alam natin ang kasinungalingan kung saan galing 8:44 ng 1 na kayo sa inyong amang diablo. Kaya ako nakakasiguro ko ayon kay Apostol Juan. Sinabi ni Apostol Juan, yung nakita na rin niya, speak of the sentence na nagsasalita sa 8:44 ng 1 si Kristo. Kaya ayon kay Kristo, itong the way of lies na ito ay nagsisinungaling harap-harapan sa atin. At pinaglololoko tayo mga kapatid. Hindi naman Catholic Church ang tinutukoy dyan. Ba't mo na may papatungkol sa amin yan? Tama yun. Gumawa sila ng larawan ng mukha ng Panginoon. Sinamba. Ay, sinamba. Yung mismong larawan. At kahit kailan, walang aral ng Iglesia Katolika Apostolika Romana na sambahin ang larawan. Ang sinasamba namin ay yung mismong pinagkopyahan ng larawan na si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ito, sabi ni Pablo, Pastor, basahin mo 3:1 ng Colosas. Kung kayo ngay muling binuhay na kalapit ni Kristo, ay hanapin ninyong mga bagay na nangasa itaas sa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. At wala naman tayong tutundo sa mga binasa niya dahil hindi naman kami ang tinutukoy dyan. Tama rin yung nasa Roma, hindi rin kami ang tinutukoy dyan. Ngayon yung Santo Niño babasahin niya, ay naku, gas-gas na yan, hoy! Ay naku talaga itong mga way of truth na ito. Kopya-kopya lang yan, kaya makikita natin mga stand nila. Kopya sa SDA. Yung SDA, nangopya sa Methodist, lahat papunta na doon sa mga walang niyang protestante na Martin Luther na itong itiniwalag ng Iglesia Katolika dahil hindi na kinalulugdan ng Diyos at tanga pa. Tres ng Galacia. Tangang-tanga na ba kayo? Nagsimula kayo sa Espiritu, ngayon magtatapos kayo sa laman. Time stop na.
Bro, first warning sa'yo bro. Yung talata bro, hindi yun doon ako nagwa-warning ha. Yung una mong sinabi. So, first warning yan sa'yo. Proceed bro. Kasi moderator, basahin na lang natin ng ulit na makba. Ayun. Sa buong stand niya, tinanong ko siya, pinanindigan mo ba ang tema na patutunayan mo na ang larawan ng mga santos ay Diyos-Diyos at ay sa Biblia? Yes. Ngayong yes. Sa lahat ng talatang binasa mo, meron ka bang nabasa na ang larawan ng mga santos ay Diyos-Diyos? Wala. Ay, naku talaga, pastor. Ano yan? Ano ito? Paano mo ngayon babaluktutin itong mga nilatag ko ayon sa Biblia? Ngayon, alam niya naman pala na ang Diyos nagpagawa ng larawan. Hindi ako tutol doon. At yun ang ginagawa naming batayan dahil yun ang ipinatuloy ng ating Panginoon sa Kristo ayon sa 5:17 ng Mateo. Ngayon, nahanapan mo ko ng konteksto in New Testament, yan na mismong inilatag ko, yan ang itanong niya, because I am under cross-examination. 5:17 of Book of Matthew. Isang saligan lang itong iahagis ko sa iyo, hindi ko nadadagdagan ng 2 saligan eh. Parang si Peter Pendon, saligan lang ng elementary school yung inilatag ko, hindi pa matutulan ng 3 days ng ikalawang kronika. Pero hindi yan ang ilalatag natin. Kaya, kayong mga kaanib ng the way of truth, magbago na kayo. Hindi the way of truth yan. The way of kasinungalingan. The way of lies yan. Ipinagtuturo ng pastor ninyo. Dahil lahat yan paratang sa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Babasa ka, hindi naman kami subject of the sentence nun in Old Testament. Babasa ka na naman sa Roma, hindi naman kami ang subject of the sentence doon. Mga pagano pinatutungkulan doon. Babasa ka ng mga talata lahat out of context. Kaya hindi na tayo magtataka. Iisa lang ang move at iisa lang ang linya ng mga latag ng mga protestante patungkol sa mga palatang nila sa atin na tayo sumasamba sa larawan ng mga banal. Hindi. Dahil unang-una, ginawa lang naman natin kung anong ginawa ni Propeta Josue 17 sa istang Josue. Hinapak ang kanyang damit na nagpatira pa sa kaban ng Panginoon. At ayon sa katuruan ng mga apostol, sa Huwebes 5 ng Hebreo, sa ibabaw ng kaban ng Panginoon ay mayroong larawan. Anong klaseng larawan? May matang hindi nakakakita, may ilong na hindi nakakaamoy, may bibig na hindi nakapagsasalita. At ang kahulugan sa Greek ng salitang to kneel down, gaya ng ginawa ni Propeta Josue, ay 2 konteksto, to worship and to respect. At ang kinuha naming aspeto, at ang kinuha ng Iglesia Katolika na konteksto, ay to respect. Dahil iisa lang ang aming sinasamba. Sino? 4:24 ng 1, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat nating sambahin sa Espiritu at katotohanan. Mamaya na natin banggatin yung katotohanan. Dahil yung konteksto ng katotohanan, sa 3:18 ng unang 1, para masunod mo, hindi kayo ibig ng salita, ni ng dilaman kundi ng gawat katotohanan. Kaya may naalala ko dito kay, parehas na parehas sila ng latag ng ministro ng Iglesia ni Manalong nakadiskusyon ko dito na nagdabog bigla sa gate. Yan ang ugali niyang mga yan. Dahil isa lang naman ng mga protestante ito para makapang-akal, para makakuha ng mga inosenteng Katoliko. Wag na wag kayong maniniwala dyan mga kapatid. Tawagin nyo ang mga CFT, tawagin niyo si Brother Jared kung nasa Luzon kayo at pupuntahan ko ang mga protestante na yan. Kaya, sa unang presentation ng ating kalaban o katunggali na ito, wala siyang napatunayan at wala siyang naigiba na napatutunayan niya na ang larawan ng mga santos ay Diyos-Diyos, sumala sa Biblia. Hindi niya nagiba ang atong topic. Hindi nagiba ang tema, bagkus wala siyang nabasa na ang larawan ng mga banal ay Diyos-Diyosan ayon sa Biblia. Kundi binasa niya yung wala namang nakalagay na banal, kundi larawan ng Panginoon. Ngayon, yung larawan ng Panginoon, yun ang sinamba at walang aral ng Iglesia Katolika, kaya wala kang karapatang iparatang sa amin yan. At walang karapatan na gawing subject of the sentence ang Catholic Church na dahil hindi pa naman existed ang Catholic Church. Pero ano ka ngayon, Pastor? Nako, nakakapanghinayang Hindi na ako magtataka. Mga kapatid, mga kababayan, na yung argumento niya na yan, na kopya niya sa Seventh-day Adventist yan, na ang Seventh-day Adventist sa demonyo rin, lalo na itong si Ellen Goldwhite na bula ang propeta, pero hindi yan ang topic natin ngayon. Ganyan rin ang stand nitong si R.A. Fuentes. Bulaan rin itong si R.A. Fuentes. Hamon sa akin ng hamon ng diskusyon. Hoy, R.A. Fuentes, never mo akong makakaharap dahil natalo na kita sa TikTok. Pasusundin ko si Apostol Pablo sa 3 Gs ng Tito na ang taong may maling pananampalataya pagkatapos ng una at ikalawang pagsawa itakwil mo. Kaya after kong makalaban nitong si Pastor, titigilan ko na yan. Ganun rin si Peter Pendon, umahabol pa ng rematch. Ganun rin itong mga
nakalaban natin sa Cebu. Kaya, ngayon mga kapatid, bago natin tutulan o bago natin putulin itong ating negative presentation, kayo na bahalang magsuri. Meron ba siyang napatunayan sa first time niya na ang larawan ng mga banal ay Diyos-Diyosan? Meron o wala? Kayo na bahalang sumagot. Wala. Therefore, tumindig siya sa tema na alanganin siya. Kumbaga nakatayo siya sa balon, andito siya, nandito yung impyerno, nalaglag na lang. Bakit? Kasanang-kasa, alanganin kaya kamangmangan yan. At yung kamangmangan, 24:9 ng Kawikaan, kasalanan. Kaya lahat ng binasa ko sa talata, sa presentation ko, yun ang itanong mo. Huwag kang magbabanggit at huwag kang magtatanong ng hindi ko sinabi because I am under cross-examination. Ganun ang ginawa ko sa'yo, kaya ganun ang gawin mo sa akin. Gawin natin itong may kaisa. Yun lang, moderator, at salamat sa Diyos. So dyan nagtatapos ang first stand ng ating negative. Dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ng ating affirmative. Brother Joan, your time start now, bro. Nakamute ka, bro. Nakamute ka, bro. Ito po, premise muna. Sa aking linatag na teksto kanina, sinabi dito nga, sa Bisaya, sila po ay nagpupuri sa bugtong na Panginoon. Tanong ko sa iyo, ito bang bugtong na Panginoon or bugtong Diyos? Ito ba'y santo? Ito ba'y banal? O hindi? Objection, moderator, hindi ko nilatag yan. I am under cross-examination. Ang itanong mo sa akin, yung nilatag ko sa 5:17 ng Mateo, 7:6 ng Josue. Objection, moderator. Okay, so ganito bro. Sa first cross natin, pag sinabi talaga niya na hindi nilatag, bro, automatic next question yan, ha? Walang objection na yan. Counter objection. Proceed, bro. Pwede mong ulitin yung tanong. Proceed lang. Ulitin ko kasi kanina linatag niya. Sinabi niya dito sa binasa ko, linatag niya. Na wala daw akong nabasang santo. On the record yan Wala daw akong nabasang santo. Ang tanong ko sa kanya, doon sa sinabi niya na wala akong linatag na santo sa teksto doon sa Kaalam ni Solomon, dito sa Kaalam ni Solomon. Ang nakalagay dito, sila po ay naglagay, ito po ay promise, ito po ay question ko, bugtong na Diyos. Tanong ko sa kanya, dahil linatag niya kanina Ang tanong ko, ito bang bugtong na Diyos, ito'y santo o hindi? Yung bugtong na Diyos na sinasabi nila dyan, yan yung sinasabi ni Pablo sa 4:8 ng Galacia, nang sa katutuboy, hindi mga Diyos. Dahil Time stop po na. Time stop. Objection. Wait lang, bro Jared. Objection natin sa ating affirmative, bro? Tanong ko lang sa kanya, ito bang bugtong na Diyos, ito ba ay santo o hindi? Okay. Santo ba daw o hindi yan, Brother Jared, ang pagpipilian? Meron ka bang counter objection or mamimili ka na? Counter objection ko, moderator, yung 10 seconds. Okay, proceed. 10 seconds yung isasagot niya dito. Proceed lang. Hindi na konsideradong santo yan dahil sinamba nila yung mismong larawan na yun naman ay hindi ginagawa ng Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Kaya, next question. Better luck next time. Next question. Next question. Linatag mo kanina at sinasabi mo nung yung revolto na sinamba nila, yun ang kanyang ginagawa ng mga Roman Catholic. Sabi mo ni Josue. Tanong ko sa iyo, dahil yung binasa ko, sabi mo walang kaugnayan, yun bang sinamba nyo na may kirubim? Kayo ba may kaugnayan dyan o wala? Objection, moderator. Anong objection? Walang aral ang Iglesia Katolika, Apostolika, Romana na sumamba sa larawan. Ang ginawa ni Josue, nagrespeto doon sa larawan. Okay. Dahil ang ginawa namin ng Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Okay na. Ayusin mong tanong mo. Okay na. So, ang objection mo dito, bro, ayon sa aking analysis is yung sa premise, no? Brother Joan, meron ka bang counter objection doon before ako hahatol? Ang counter objection ko, bro, ito. Proceed lang. Sinabi niya kanina kasi sa kang Josue. Itanong ko lang sa kanya, yon bang ginawa ng mga Israelita na pag-reverend or venerate sa kirubim? Yan ba ay gawain ng, may kaugnayan ba yan sa Roman Catholic Church? So, mga kapatid, ang aking desisyon dito, kahit pa para kay Jared ay mali or tama yung kanyang pag-premise, tinatanggap pa din ng moderator as a valid question yon.
So Jared, meron naman tayong 10 seconds kung hindi talaga masagot ng direkta yon dahil meron something sa tanong or talagang sasagot ka bro. Meron ba daw yung kinalaman sa Catholic? Ito, sagot ko, moderator, 10 seconds. Proceed, Yung 10 7 seconds. sa Eastern na pinagpatirapaan ni Josue, yun ang kaba ng tipan o yung kaba ng Panginoon. At ayon sa katuroon ng mga apostol, 9:5 ng Hebreo, merong larawan yun. Kaya, Next kung question, paano 10 seconds. nagpatira- Next question. Para respetuhin. Next question, 10 seconds. Next question. Sabi niya kasi kanina, yung ginamit ko, walang kaugnayan doon kasi dito yan sa Old Testament. Ngayon, next question ko sa iyo, baka hindi mo naintindihan. Ang tanong ko, yun bang pinatirpaan mo? Ginaya nyo doon sa Israelita na may kirubin. Doon ba sa church ninyo, mayroon ba rin kayo tulad ng ginawa ni Josue? Mayroon o wala? Yes, meron. Dahil ang nakapaloob doon sa pinagpatirapaan ni Josue, ayon sa katuruan ng mga apostol, 9:5 ng Hebreo, merong larawan. Ano bang kahulugan ng larawan? May matang hindi nakakakita, may ilong na hindi nakakaamoy, may bibig na hindi nakapagsasalita. Objection, Gaya ng larawan moderator. ng Iglesia Apostolika Romana. Next question. Time stop muna. Objection mo, brother, affirmative. Ano yan, bro? Ang objection ko sa kanya, mayroon ba o wala? Yan lang. Counter objection. Moderator, Sa kasi Roman Catholic wala Church. siyang nilagay na categorical. Tsaka lang naglagay ng categorical kung kailan tapos na akong sumagot. Kala mo makakascore okay, ka, okay, ha? okay. Sorry. Okay. So ganito. Ganito mga kapatid, ang decision ko dyan, yung tanong ni brother Joan na meron daw siyang pagpipilian yung meron or wala. Actually, ang nadinig ko kanina kay brother Jared, sabi niya naman ay meron. So, since naputol yung sagot niya doon, patungkol yun sa mga kirubin na meron daw. Proceed ka, brother Jared, 20 seconds ulit, bro. So, yung meron. Meron. Bakit? Dahil yung pinagpatirapaan ni Josue ayon sa katuruan ng mga apostol sa 9:5 ng Hebreo, merong larawan. At ang kahulugan ng larawan o graven images o mezabe ay may matang hindi nakakakita, meron ng Iglesia Katolika niyan, may ilong na hindi nakakaamoy, may bibig na hindi nakapagsasalita. Dahil sa Biblia, merong dalawang klase ng rebulto. Next question. Next question. Next question. Next question. Yon ba ginawa ng Israelita ni Josue? Ayon, binasa mo dito sa Hebreo 9. Ito ba ay sinunod nyo ang ginawa nila ni Josue na mayroong kirubin? Sinunod nyo ng mga Roman Catholic Church? Sinunod o wala? Sinunod, moderator. Bakit? Dahil yun ay may pakpak, meron itong pakpak, may ulo yon, meron itong ulo, may kamay, merong kamay, may paa, meron paa. At anong ginawa? Nagpatirpa, hindi upang sumamba, kundi upang respetuhin sa 7 sa istang Josue na ipinatuloy ng ating Panginoon Kristo. 5:17 ng Mateo. Next question. Pambihira ka naman, no? Next question. Ang sabi mo, pinagpatuloy at sinabi mo sa akin kanina, walang kaugnayan ako doon sa binabasa ko kanina sa Old Testament. Ang tanong ko sa iyo, mayroon bang kaugnayan ang Roman Catholic Church? Gaya ng sinabi mo dito sa Hebreo 9, na pagsamba na ginawa ng Israelita, mayroon o wala? Objection, moderator. Huwag kang gagawing pagsamba. Nako, nahihilo na, oh. Dahil wala namang aral ang Iglesia Katolika na sumamba. Okay. Nag-object ka dun sa premise, bro. Wait lang, Jared, ha. Proceed ka, brother Joan. May counter-objection ka ba? Or magre-rephrase ka ng tanong? Rephrase lang yung tanong ko sa kanya. Proceed, bro. Pero time resume to. Sinabi niya kanina kasi dito sa Hebreo, ginawa nila Josue at nakalagay. Ang tanong ko sa kanya, yan ba? Yun bang ginawa nila Josue? Ginawa ba yan ng mga Roman Catholic? Yes or no? Yes, anong klaseng ginawa? Larawan. Dahil inutos ng Diyos yan at inutos rin ng Diyos sa 7 sa istang Josue na magpatirpa, hindi upang sambahin kundi upang respetuhin. Ngayon, yung 9:5 ng Hebreo, ang konteksto niyan larawan. At ang konteksto ng larawan, may matang hindi nakakakita, may ilong na hindi nakakaamoy, na yun ay meron sa templo ng Iglesia Katolika Apostolika Romana, gaya ng kerubin, gaya ng anghel, gaya ng itong hawak ko. Next question. Next question. Hirapan Next mo naman. question. Dahil sinabi mo na mayroong mga larawan, larawan.
sa Roman Catholic Church. Pwede mo ba maipakita sa akin na yung larawan na ipinapakita kang Josue, yun ring larawan nga ipinapakita mo, mayroon o wala? Ito, moderator. Bakit? Ano bang kahulugan ng kerubin? Ang kerubin, uri ng anghel na mayroong pakpak, meron rin yung pakpak, may ulo, merong ulo, may kamay, merong kamay, may paa, merong paa. Kaya kung meron yun, meron rin to, parehas lang yun. Next question. Next question. Ipit mo, mag-ipit ka. Tanong ko kapatid, yung hinawakan mo, yun ba ang sukat ng kirubim na inutos doon sa kang Josue? Yun ba ang sukat? Oo o hindi? Hindi, dahil hindi naman importante kung may sukat o wala. Ang importante yung turo sa 7:17 ng 1 na ipinatuloy ng ating Panginoon Kristo sa 5:17 ng Mateo na ano? Sa 6:29 ng unang hari, 3 ng ikalawang kronika at ngayon sa 7:6 ng Josue at 9:5 ng Hebreo. Kaya hindi importante yung sukat. Ang importante, mayroong larawan gaya ng inutos ng Diyos. Ang 9:5 ng Hebreo. Next question. Ka naman. Ang utos ng Diyos, mayroong sukat. Mayroong sukat. Pero sa kanya, hindi importante. Tanong ko sa'yo, importante ang sukat? Oo o hindi? Objection, moderator. Anong mga Ang tanong niya, importante bang sukat o hindi? Balak ba ka-iskoro? Gusto kong ipitin, no? Meron kaming sukat kung anong kasukat nung nasa 9:5 ng Hebreo, kaso wala naman ako sa simbahan para ipakita ko. Ang hawak ko itong okay. Hindi importante ang sukat. So Next question. ganito. So, kaya kita pinapastop kasi nagpapaliwanag ka naman sa sagot mo doon. Brother Jared, i-continue mo na lang, sasagot ka naman, 'di ba, na meron ba, importante ba daw o hindi? Proceed ka bro, sasagot mo, bro Jared. Parehas, moderator. Ang importante, masunod ang utos ng Diyos. Kung gusto niyang makakita nung kasukat, nung ipinagawa ng Diyos sa 9:5 ng Hebreo, magsimba ka. Bumalik ka sa simbahang Katoliko at makikita mo. Welcome ka. Hindi ka itatangi ng Diyos. Minifigure ang dala ko dahil wala akong pera. Next question. Next question. Kung magpapuntos ka, never. Next question. Next question. Okay. Ito kapatid. Time. 7 minutes lang. Wala na? Yes, bro. So, dyan nagtatapos mga kapatid ang ating first stage ng debate. At shoutout muna sa lahat ng nasa live. Meron tayong 120 live viewers ngayon dito sa Facebook at halos 10 din dyan sa YouTube channel. Shoutout muna kay Riniel Marcelo. Sabi niya, magkano yung hawak mo, Jared? Pahingi link sa Shopee. Shoutout din mga kapatid kay Peter Pindon. Saan mababasa na di importante ang sukat? Shoutout kay Norma Torre Franca, mabuhay ka Brother Jared. Skylab, ipit si Pastor. Shoutout din kay Projin Buhawe. Ang pagpapatira pa, hindi ba yan pagsamba sa larawan? Shoutout din kay Freddy Cabardo. Wala naman nakalagay na sukat Pastor. Shoutout kay Grace Barrios. No side comment Mr. Moderator, kanina pa si Jared. Shoutout din kay Georgie Gonzaga. Ikaw ang nakakahiya. Shoutout din mga kapatid kay Mr. Peter Pindon, Mr. Objection. Shoutout din kay Carlos Ortalano. Di nakalusot yung pastor. Puro ka lang conclude at self-interpret. Kahit nga sa doktrina ng Katoliko ay hindi inutos na gawing Diyos-Diyosan ang mga rebolto ng Katoliko nga. Kana nga niyang palang. Ayan. Kay Tahir Islam, ang gulo ni Jared. Shoutout din mga kapatid kay Kuya Joel, kawawang pastor. Good job, Brother Jared. Okay mga kapatid, at okay mga kapatid, so dako tayo sa ating rebuttal. Another 10 minutes ito sa ating affirmative. Brother Joan, 10 minutes bro. Okay. Wait lang bro, set ko lang yun. Okay, sige. Okay, your time start now bro. Okay, sabi niya kanina, hindi po nakastan yung aking paliwanag. So ito mga kapatid, babasahin ko muna para maintindihan niya ba. Itong mga tao na ito, gumagawa ng rebolto ng Panginoon. Santo ba? Ng Diyos, ginagawa nila ng rebolto, itong nakasulat. Sa Bisaya pa, busa kining tanan na himong usa kalitag nga makamatay. Itong lahat po ay nagiging bitik, o ano ba to sa Tagalog? Itong lahat na ginagawa ng mga tao, ito po ay magiging kapahamakan sa kanila. Dahil kay ang mga tao nag-uol ubos sa harianong gahom.
Kumuha sila ng bato at kahoy. Tingnan nyo ha. Kumuha sila ng bato at kahoy at nilagyan nila ito ng kahulugan ng tingnan nyo ha. Lagyan nila ito ng kahulugan sa pagpupuri sa bugtong na Diyos. Napakaliwanag yung nakasulat sa kaalam ni Solomon. Yung mga tao na sumamba sa mga Diyos-Diyosan, kung baga, yung sarili nila ay pinagluluko lang nila. Kasi alam nila ang totoong Diyos, pero gumagawa sila ng mukha ng Diyos, ng larawan ng Diyos galing sa bato at kahoy. Yan napakaliwanag mga kapatid, oh. Mga tao na ubos sa gingharian gahom, magkuha og bato, og kahoy, og hatagan kinig pasidungog at bibigyan po nila ito ng puri. Anong ginawa nila? Yung mukha ng Diyos, kinopya nila at doon sila magpupuri. Yan ang nakalagay. Hindi ito nabasa ni Bro Jared kasi bago pa lang siya sa Katolik. Bago pa lang siya. Kaya nga ang tawag dito Diyos-Diyosan eh. Kasi linagyan mo ng mukha ang Diyos at ang utos ng Diyos, huwag kang gagawa ng mukha sa Diyos dahil wala kang nakikita. Pero ang ginawa itong mga tao na ito, kumuha sila ng bato at kahoy at gumawa sila ng mukha ng Diyos para magpuri. Tulad ng sinabi niya kanina na yung larawan ni Kristo, hindi niya pinuri yung larawan, si Kristo yung pinuri, yung kinuhaan ng imahe. Pero napakaliwanag dito nakalagay eh. Nakalagay dito, yung mukha ng Diyos, kinopya nila at doon sila nagpuri. Napakaliwanag. I-deny mo yan kasi kung hindi mo yan i-deny, talagang 100% tumpak na tumpak ka dito sa sa teksto na ito. O ano itong ginagawa nila? Ito ha, ano itong ginawa nila ng kahoy? Ito po ay nandoon sa Roman Catholic Church. Ito talaga yung pag-describe sa Biblia. Ito nakalagay. Apan bisan pag ang mga Diyos gibistihan sa mga bisti nga purpura. Ingon siya maigsoon, kahit itong mga larawan na ito ay pinagsuotan ng pulang sinina. Pulang sinina, tingnan nyo doon sa inyong simbahan. Di ba yung Santo Niño ninyo? Yung Black Nazarene ninyo? Pula ang sinina? Ito yung nakalagay. Ito yung pag-describe ni Jeremiah. Apan bisan pa ang mga Diyos gibistihan sa mga bisti nga purpura sama sa mga hari. O tingnan nyo. Tulad ng parang hari yung mga nakasuot yung mga Santo Niño ninyo. O ano pa? Sama sa mga maghuhukom, tulad sila ng mga judge, ng mga tawhanon, nagbiste sila mga doon na sila mga sitro. O tingnan nyo yung Santo Niño ninyo. Di ba tulad, parang may stick? O parang may ganito, nakahawak, ganon. Sitro yan eh. Ito yung describe ng Biblia. Sila gahom sa pagsilot kang bisan kinsa. Usahay aduna kini mga baraw, nga mga flamingo sa mga ilang mga kamot apan dili sila panalipod sa ilang kaugalingon sa gubat. Tingnan niyo ito, sinong gumagawa ito? Tingnan natin kung sinong gumagawa. Ang mga pari, naglig-on sa mga templo, pinaagi sa mga pultahan ini. Tingnan niyo yung mga pari ninyo. Sila yung gumagawa doon sa templo na itong larawan ito para hindi nakawin. Nakalagay dito. Objection, moderator. Wala sa tema natin ang mga pare. Ang tema natin larawan ng mga santos, hindi ang pare. Okay. So, nag-object ka bro doon sa presentation na nabanggit yung pare. Affirmative, meron ka bang counter objection doon? Counter objection, moderator. Hindi ko naman sinabi, hindi ko naman tinapik yung pare. Nabasa ko lang. Okay. So, hindi ko tinapik. Okay. So sa out of topic talaga na objection, una tinatanong ko na muna yung gumamit kung ano yung kinalaman nito, bakit mo ginamit o binanggit yung pare. Again, affirmative before ako mag-decide. Kasi nakalagay dito yung mga larawan, yung mga Diyos-Diyosan na mga nasa Jerusalem, okay. Ito yung describe ng mga santo na ginawa nila, tulad ng binasa natin kanina, na ginawa nila yung mukha ng Diyos, doon sila sumamba. So, dinidescribe ko, okay, Mr. Moderator, yung mukha
sa templo. Okay, so desisyon natin dito mga kapatid ay pasok naman to sa pinag-uusapan at ginamit niya yung doon sa talata na may pare in relation doon sa merong images. Brother Affirmative, tuloy ka lang muna. Proceed. Okay, ito ang ginawa. Kasi yung Diyos-Diyosan na ginawa ng mga tao na mukha ng Panginoon, ito yun. Pinapakita dito na yung Diyos-Diyosan mayroong pula na suot, mayroong sidro, mayroong corona, mayroong crown, pero wala silang power. Ito ang nakalagay. Ang mga Diyos-Diyos giyawihan nga siguro ingon nga usa ka binilanggo nga hapit na pahamtangi sa kamatayon. Yung mga Diyos-Diyosan ng mga Hudyo na yung color pula, ang sinina, ito po ay trinangkahan nila tulad ng isang bilanggo na malapit na siyang husgahang patayin para hindi makalayas. Ito yung nakalagay eh. Ito yung nakalagay. Ang mga pari nagbitbit og mga suga alang sa mga Diyos-Diyos. Yung mga pari, nilagyan nila yung suga, tingnan nyo kung ano ba ginawa nila. Diba? Yung Diyos-Diyosan, linagyan ng mga kandila. Ito yung describe sa Biblia eh, na sinamba ng mga Israelita. At ito rin ang nakikita ko. Doon sa ginawa ng mga Roman Catholic Church. Sabi dito, ang mga naong niini na itom sa aso dito sa templo. Tingnan nyo. Nakalagay ba dito yung Black Nazarene? Mayroon. Itim yung naong, itim yung Black Nazarene nga eh. Ang mga naong niini na itom sa aso dito sa templo. Napakaliwanag mga kapatid. Napakaliwanag mga kapatid. Ito ang isip, ito mga kapatid. Dito sa buhat mga kapatid, dito sa Acts, talagang napakaliwanag mga kapatid na sinabi ng Apostol Pablo nung doon siya sa Atenas. Nakikita ni Apostol Pablo na yung doon sa Atenas ay napakarelihiyosong mga tao. Mga mga Hudiyo ito eh, at saka yung mga tao na mga naniwala sa Diyos. Mga Hudiyo na ito eh. Sinasabi niya kanina, hindi daw Diyos. Napakaliwanag yung nakasulat sa Roma. Alam nila ang Diyos. Hindi. Ang Gentiles, bro Jared, hindi nila alam ang Diyos. Alam nila ang Diyos according sa Roma 1:20, 21 to 25. Alam nila ang Diyos. Subalit nga, sila pa ay nagsasabi, sila ay mga maalam eh. Sila po ay mga bright. Alam nila ang Diyos. Ito, sa buhat. Ito po ay alam talaga nila. Nung si Apostol Pablo, nung doon siya sa Atenas, nakita niyo yun doon sa Atenas. Maraming mga Diyos-Diyusan. Maraming mga Diyos-Diyusan. Pero ang isip doon sa mga taong, mga Israelhanon or yung mga nasa Israel, mga Hudyo, at saka yung hindi mga Hudyo, ang isip nila, ito ang mukha ng Panginoon. Ito ang mukha ng Panginoon. Tulad ng ginagawa sa ating binasa kanina doon sa Jeremiah, na ginagawa nila ang mukha ng Panginoon, kaya nagiging Diyos-Diyosan yan. Walang problema kung gumagawa ka ng mukha ng Kerubim, dahil utos yan ng Panginoon. Pero kung gumawa ka, mugna, na ito po ay bunga lang sa iyong kaisipan, ito po ay bunga sa iyong kaisipan, yan po ay Diyos-Diyosan. Mababasa natin yan dito, sa Jeremiah. Ang tao po ay gumagawa dahil sa kanyang napakahusay sa pangingisip, kaya ginawa niya yung ribulto, na mas gwapo pa sa kanya, para mahalin. Yan ang nakasulat dito eh. Pero ang nakalagay dito mga kapatid, dito lang tayo sa Acts. Ano ang paliwanag ni Kristo? Ano ni San Pablo? Ingon siya, kaysa ako pagsuroy-suroy sa inyong syudad, dahil doon sa aking paglalakad doon sa kanyang syudad, pagtanaw ko sa mga dapit, sa pagtingin ko doon sa mga eskina or sa lugar na syudad, sa simbahan, nakita ko ang mga altar na kinulitan ni ini mga pulong. Last 2 minutes. Usay ingon na Apostol Pablo. Katong mga Diyos-Diyos nga nakita dito sa Atenas. Usay ingon na Apostol Pablo, isa. Og sanglit kitang anak man sa Diyos. Dili nato una-unaon nga ang Diyos sa magdagway sa larawan nga bulawan o plata o bato nga gikulit pinaagi sa kahana sa tao. Yun, yung taga-Atenas, yung mukha ng Panginoon, kanilang ikinulit. Kaya sinasabi ng Apostol Pablo, relihiyoso itong taga-Atenas, pero wag nating isipin na ang mukha ng Diyos, tulad nito, tulad ng isang tao, tulad ng ganyan. Alam ni Apostol Pablo yan kasi nandoon siya sa Atenas, maraming religious icon doon. Kasama na doon yung mukha ng Panginoon. Kaya sabi ni Apostol Pablo, wag nating isipin ang mukha ng Diyos na ganyan.
At saka kung kapapayag ka pa kung gagamit ako ng world history, talagang matatalo ka dahil sinabi doon sa world history, lahat ng mga icon, pictures, Christ and Mary is idolatrous. Pero hindi ka kasi kakasa doon eh. Oh. Yan nga ang problema. Sinasabi ni Apostol Pablo na yung nakikita niya mga rebulto doon sa Atenas, yan ay sinasabi niya, hindi natin isipin na ganyan ang mukha ng Diyos. O napakaliwanag, connection yan doon sa Roma. Na alam talaga nila mga kapatid, hindi na sinasabing hindi nila alam, sabi ni Bro Jared kanina. O ito ang sabi sa Roma, Roma 1. Okay, wala na yung oras. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang rebuttal ng ating affirmative. Dako tayo sa second cross ng ating negative. Brother Jared ng Roman Catholic Church, 7 minutes para sa iyo bro. Your time start now. Ready ka na ba, Pastor? Ready ka na ba? Ready ka na? Ready na, kanina pa. Binasa ko kanina yung Gawa 17:29. Tinatanggap mo ba ito? Yes or no? Yes. Yung wag natin... Okay, yes. Ngayong yes, saan mababasa sa Biblia na ang Catholic Church ay iniisip na may pagka-Diyos ang mga larawan gaya ng konteksto ni Pablo sa 17:29 ng Gawa? Meron ka bang nabasa? Meron wala? At kung meron, saan mababasa? Anong kapitulo? Anong versikulo? Categorical. Dito sa sinasabi sa Roma, categorical, sa Roma, mayroon silang mga rebulto, Diyos-Diyosan. At sabi na Apostol Pablo, huwag nating isipin. O, kasi hindi siya magsasabing mayroong Katolik eh, kasi wala pa doon Katolik. Ano ka ba? Wala pa Katolik doon sa panahon ni Apostol Pablo. Wala pa yung nakalagay ang Apostolic kasi Ignatius pa yung naglagay sa Katolik. Unsa mo ka? Next question. Hindi tayo true church ngayon. Sasabit ka dyan pag nagbasa ako ng history pero hindi yan ang topic natin. Sabit ka dyan para kang sinampay. Ngayon ang tanong. Sa 17:29 ng Gawa, meron ka bang nabasa na sinabi ni Pablo na kayo mga Katoliko, wag niyong isipin na may pagka-Diyos sa 17:29 ng Gawa? Sabi mo kasi meron din eh. Saan yan? Wala palagi Katolik diha. Wala pang Katolik doon kasi hindi pa pinangalanan ni Ignatius. Ano ka ba? Wala pang Katolik diyan. Pero first early Christian yan according to the Roma 1 City. Roma 1 City, oh, wala pang pangalan diyan ng mga Katolik. Next question. Ngayon sabi mong wala. Therefore, tinatanggap mo na nagsasalita ka at namamaratang ka lamang sa Katoliko dahil hindi naman pala Katoliko ang tinutukoy sa 17:29 ng Gawa? Yes or no? Categorical. No. Kasi nga Katolik nga dito eh. Katolik ang nakalagay dito, hindi pa pinangalanan ng Katolik. Hindi pa pinangalan ng Katolik, Bro Jared. 100 pa, 100, almost 110 years, Ignatius pa ang nagawa ng words na Katolik. Kaya hindi pa alam ni Apostol Pablo yung words na Katolik. Ngayon sinabi mo, hindi pa alam ang words na Katolik. Ngayon, hindi kasi true church ang topic natin, ipik itong taong ito. Ngayon, sunod na tanong. Binasa mo rin kanina ang uno ng Roma na pinalitan nilang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Tanong, meron ka ba diyang nabasa na ang kanilang sinasamba ay mga Katoliko at mga Katoliko ang nandyan? Meron o wala? Dito nga sa Roma eh. Magbasa ka ng word. Objection, negative, ano yan? Sabi ko meron o wala. Dito nga sa Rome, ang tanong ko sa'yo, meron ba o wala? You are under cross-examination. Huwag kang maipit. Wala So, pang ang Katolik. Wala. Ano ba, Bro Proceed, Jared? 20 seconds, bro. Wala pang Katolik. Kasi nga, hindi pa na, Roma 1 pa, hindi pa napangalanan yung Katolik. 100th century pa na, almost 110th century bago pa napangalanan yung Katolik. Bakit mo hanapin yung words Katolik dito sa Bible? Sa Roma? Wala naman nakalagay doon kasi isinulat ito almost 70 AD pa. Next question. Wala na naman nabasa. Sabi sa 8:4 ng unang Korinto, ang mga Diyos-Diyosan ay larawan ng mga bagay na hindi totoo. Tinatanggap mo ba na ang santos ng Iglesia Katolika ay Diyos-Diyosan? Yes or no? Yes. Kasi sabi doon sa binasa ko kanina, yung mga banal na ginawa ng mga tao na sinamba nila, yan ay tinatawag na Diyos-Diyosan.
Matagal ko nang binabasa yan kanina. Yun nga ang Panginoon eh. Gumagawa sila ng larawan ng Panginoon. Sabi nga nilang yan ay Diyos-Diyosan. Tana. Ngayon, binasa ko ang 8.4 ng unang Korinto na ang Diyos-Diyosan ay larawan ng hindi mga bagay na hindi totoo. At sinabi mo, ang mga santos ng Iglesia Katolika ay mga Diyos-Diyosan. Ngayon, totoo ba na nabuhay sa mundo si Santa Mariang Birhen? Yes or no? Nabuhay naman talaga sa mundo. Pero, yes or no? Objection, moderator? Objection? Yes. Nabuhay sa mundo. Pero wala kang picture doon. Ito po ay, yung Maria na yung Maria na nakita mo, yan ay bunga sa pag-iisip ng tao. Hindi yan bunga sa picture. Wala akong problema dyan kung mayroon kang picture talaga. Wala akong problema dyan. Pero yan gawa ng isip ng tao. Sumala sa mabasa. Next na tanong. Sa 6.29 ng unang hari, ano ang Hebrew context? Meklaet o Pesel? Wa mata nag-iskot, Master Moderator, Direkuan, Hebreo. Objection, moderator. Stop po na, ganito. Objection mo na, mauuna si Jared dito ha. Tumawag ka lagi ng moderator bro ha. Proceed lang Jared, may counter objection naman. Proceed sa objection. Categorical. Sabi niya kasi, walang rebulto ni Maria. At walang larawan. Ngayon, ang tanong ko sa kanya, sa 6.29 ng unang hari, ano ang Hebrew context nun sa Hebrew interlineal? Pesel o Meklaet? Categorical. Huwag mo ma-invent pa to. Brother, Objection. meron bang counter objection proceed bro? Counter objection, moderator. Nangutana siya, Michael o Rikaet sa Hebreo. Pwede. Wait lang Jared, okay ka na bro. Teka muna. Wait lang. Nakikipag-usap siya sa moderator. Nagtanong ka doon ayon sa context ng Hebreo. Proceed, Hindi tayo nagkuhan. So, i-clarify na lang bro Jared. Ano sa Bisaya or unsa man ng Mikael kuan ayo pagkuan kay di man ta Hebreo kay basic na naman ko libro dres Hebreo. Okay, so ganito. Una natin yung sa objection ni Brother Jared patungkol sa pagpipilian, bro. Yung Pesel or yung ano ngayon, bro? Yung isa? Meklaet, bro. Meklaef. So, Pesel or Meklaef. Doon sa categorical, bro, dito kasi sa round 2, sa second cross, pwede na kasi siyang magtanong ng kahit ano. Kasama to. So, dito naman tayo sa clarification ni Brother Joan kay Jared na ano daw yung Tagalog or Bisaya niyan. Pero, Brother Joan, kung hindi niya ika-clarify, bro, either clear sa'yo yan or hindi, talagang pipili ka or doon sa 10 seconds, bro. So, Brother Jared, unahin natin yung clarification. Ika-clarify mo ba anong Tagalog niyang dalawa na yan or doon ka pa din? Yan. Bro Jared, ika-clarify mo ba or doon ka pa din sa tanong mo? Yun ulit ang tanong ko, moderator. Okay. Kasi ang tanong ko sa kanyang moderator, yung sa 6.29 ng unang hari, ano ba ang Hebrew context? Okay. Meklaet o Pesel? Okay, Sagutin so niya. bro, affirmative, yun lang talaga, bro. Pipili ka ba, bro, or doon sa 10 seconds or sabihin mo lang next question? Next question, bro, kasi Proceed. di ko yung alam yung sinasabi niyang Hebreo eh. Proceed. So kung gusto niya, mag-Hebreo na lang kami. Proceed na. 10 seconds. Next question lang. Time issue. Next question. Sunod na tanong. Sa 1.25 o sa Roma 17.29 ng gawa, ano ang Hebrew context niyan? Alam mo o hindi mo alam? Ang context niyan, bro, alam ko. Anong Hebrew context? Wait lang, bro. Diyos-Diyosan. Wag. Sasagot pa. Proceed lang. Wag ka, Gumagamit ka kasi ng Hebrew context eh. Hindi tayo nag-uusap dito na mayroon tayong Bisaya o magtagalog ka, pwede. Pero ang context niyan, yung pinag-usapan diyan, mga Diyos-Diyosan na mga taga-Atinas. Yan, Diyos-Diyosan na mga taga-Atinas. Next question. Last 1 minute. Therefore, tinatanggap mo na yung binasa mo ay hindi Diyos-Diyosan ng Iglesia Katolika dahil wala naman Diyos-Diyosan ng Iglesia Katolika, kundi Diyos-Diyosan ng mga Atinas. Tinatanggap mo ba ito na galing sa bibig mo? Yes or no? At kung no, sinungaling ka talaga. Yan ang tanong ko sa'yo. Yes, tinatanggap ko yan. Bakit? Kasi wala pa nga nakalagay doon sa kwan eh. Sa Roma o sa buhat 17 eh. Wala pa nakalagay Roman Catholic Church. Ano ka ba? Sinasabi ko na kanina, wala pa nakalagay doon na Roman Catholic Church. Kaya yung first Christian era, ang sinabihan doon ni Apostol Pablo, na sila yung sumasamba ng mga Diyos-Diyosan at pinaliwanag ni Apostol Pablo doon sa 29. Next question. Ngayon, saan mababasa sa aral ng Iglesia Katolika Apostolika Romana
o sa kategory ng Catholic Church na kami ay sumasamba sa larawan? Meron ka bang may papakita? Meron o wala? Wala nga kayong aral niya. Siyempre naman, sasabihin nyo, mag-aral kayo ng mga rebolto. Wala, hindi na talaga. Pero sa Biblia, kayo yun. Oh. Kayo talaga yung sinabihan. 7 minutes kayo time. yung sinabihan. 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second cross ng ating negative sa affirmative. Bago natin puntahan ang ating syempre ang ating rebuttal ng negative. Shout out muna sa mga nasa live. Kay Miguel Fajardo, sabi niya, hindi naman pala RCC bakit pinipilit mo na sa RCC? Shout out din kay Rowe Laino, Idol stands for something that doesn't exist. Santo ng Katoliko, nag-exist yan lahat. Shout out din kay Oliver Dandan, Impatio si Pastor. Joseph Alagarbes, mahusay talaga si Jared sa pagda-diet, kitang-kita sa katawan. Shout out din kay Tanyerla Jean Era, ano daw Hebrew context, Greek yan na sulat, hindi Hebrew. Haha, di kasi alam ni Pastor, di tuloy na sagot. Shout out din kay Freddy Mendoza Cabardo, hindi mo nga alam Hebrew, mag-Hebrew ka pa Pastor. Shout out din kay Dariel Belwenes, Ipit Sitor. Shout out din kay Dudes Arisgado, pag naghamon injud ko pa. Ayan. Shout out din kay Michael Retereno, si San Lucas may pinta siya ni Inang Maria at Batang Jesus na karga niya at yun ay nasa Iglesia Katolika. Shoutout din kay Jose Arnold Alferez, Kapuliki ang pastor. Shoutout din kay Rowie Laino na buhay naman pala sumundo. Ito talaga si pastor. Shoutout din mga kapatid kay Darling May Sibunga, saan mababasa na ang banal ay Diyos-Diyosan. Shoutout din kay tayo ng iba. Ruel Laino. Wala pa daw Katoliko pero meron. Hahaha, ang gulo. Shoutout din kay Tahir Islam. General statement ang Biblia. Natahasang nilabag ng lahat ng mga Kristyano. Siyan magpali, di na katubag ug tarong ba stroke ang ba. Shoutout din kay Wayne Man. Tanong sa Exodo na binanggit mo, anong klaseng rebulto yan? Chelem or Esel? Sagot. Shoutout din kay Zaid Mayer. Ay, siya naman si pastor na maratang lang pala. Shoutout din kay Miguel Fajardo, kay Tanyela Jan Ira. Dali lang ng sagot dyan. At kay Archie Jokson, wala nang source of income si pastor kapag bumalik sa Katoliko. At Grace Barrios, no side comment, Mr. Moderator, nakailang foul na si Jared. So mga kapatid, ako tayo sa ating rebuttal ng negative. Brother Jared ng Roman Catholic Church. Your time start now, bro. Ngayon mga kapatid, nakita natin kung paano hindi maka-score si pastor na kumbaga sa basketball, nakaka-triple shot siya, sumasala naman. Ngayon, siya na mismo umamin sa 17:20 din ng gawa, binasa rin sa Roma, na ang tinutukoy dito hindi naman pala Catholic Church. At sinabi niya, ang larawan ng Iglesia Katolika Apostolika Romana ay mga Diyos-Diyosan. Ngayon, ano ba ang konteksto ng Diyos-Diyosan? Sabi nga sa 8:4 ng unang Korinto, ayon mismo kay Pablo, at lahat ng sulat ni Pablo, 14:37 ng unang Korinto, galing sa ating Panginoon Kristo. Ang sabi, kung iniisip ninyo man na si propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin ninyo ang mga bagay na sa inyo isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Ganon si Apostol Joao, sa Portugues. O si Apostol Juan, 1:3 ng unang Juan. Yung aming nakita at narinig ay siya namin ibinabalita sa inyo. At isa doon sa ibinabalita nila na kanilang nakita at narinig sa ating Panginoon Kristo at utos ng ating Panginoon Kristo, lalo na itong si Apostolo Pablo sa 1:12 ng Galacia, dahil lahat ng karunungan isinusulat ni Pablo galing sa ating Panginoon Kristo, yung nasa 8:4 ng unang Korinto, na hindi alam ng the way of truth, Christian fellowship na sa demonyo ayon sa Biblia. Bakit? Basa tayo. Ang sabi sa 8:4 ng unang Korinto, tungkol sa pagkain inandog sa Diyos-Diyosan, alam naman natin na ang mga Diyos-Diyosan ay larawan ng mga bagay na hindi totoo. Tanong, tinanong ko siya kanina, ang larawan ba ng Iglesia Katolika Apostolika Romana ay Diyos-Diyosan? Yes or no? Yes. Ngayong yes. Sa buong tala ng Biblia at sa kasaysayan, nag-exist ba si Santa Mariang Birhen? Yes or no? Yes. Ngayong yes. Diyos-Diyosan ba siya o hindi?
Hindi. Dahil ang kahulugan ng Diyos, sumala sa atong mga basa sa balaang kasulatan, sa suhat ng mga apostoles, at sa sulat ng mga propeta, lalong-lalo na ang sa apostol na si Apostol Pablo sa 4 ng unang punto, ang larawan ng mga bagay na hindi totoo, yun ang konsiderado ng Diyos. Ngayon, mga kapatid, sumagot kayo sa comment. Totoo ba si Santa Maria ang Birhen? Totoo. Totoo ba si Santo Carlo Acutis? Totoo hindi? Totoo. Totoo ba si Santa Teresa? Totoo. Totoo ba si Mother Teresa? Totoo. Totoo ba si San Antonio di Padua? Totoo. Totoo ba si San Miguel Arcangel? O hindi? Totoo. Totoo ba si San Isidro Labrador? Totoo. Totoo ba ang 12 Apostoles? Totoo. Totoo ba ang mga propeta? Totoo. Totoo ba ang mga kerubin? Totoo. Totoo ba si San Pablo? Totoo ba si Santiago? Totoo ba si Felipe? Totoo ba si Tomas? Lahat yan totoo. Totoo ba si Santo Benedicto? Hindi. Totoo. Totoo ba ang ating Panginoong Jesucristo na nagkatawang tao? Hindi. Totoo. Totoo ba si San Padre Pio? Hindi. Totoo. Totoo ba si Santa Rita? Hindi. Totoo. Ngayon, nag-exist sila siya dito, historically speaking at biblically speaking, ang mga apostoles, ang mga propeta, ang mga anghel, ang mga kerubin. Ngayon, ang definition ng Diyos sa 8.4 ng unang punto, larawan ng mga bagay hindi totoo. Ngayon, totoo sila. Diyos, saan ba sila? Hindi. Hindi sila Diyos-Diyosan. Teka, may larawan. 3.12 paligid. Ang magtatagumpay ay gagawin kong haligi sa ating templo. At ang kahulugan ng haligi may koneksyon sa 6.29 ng unang hari na may klait o feminine graven images gaya ng ating Santa Maria Virgen. Ngayon, wala siyang natindigan, hindi siya nakascore, at ipit na ipit sa ating mga tanong. Kaya, kayo na bahalang magsuri mga kapatid. Babasa siya, wala naman palang Katoliko doon. Pupunta sa True Church. Kung may beto lang kani sa Ignacio, takilan mo. May otorisasyon kami, pero hindi yan ang tema natin. Pero, existed ang Catholic Church 33 AD dahil yun ang tinayo ng ating Panginoon Kristo. Pero hindi yan ang tema natin, kaya hindi kita papatulan dyan. Iharap mo yung pastor mo. Yun ang papatulan ko sa tema na yan. O baka meron ka pang senior pastor o bishop. Yun ang iharap mo. Ngayon mga kapatid, napatunayan ba natin o wala siyang napatunayan sa tema na ito na kinasahan niya? Wala siyang napatunayan. Tayo may napatunayan. Ang dami nating sitas na nabasa. At kahit yung Hebrew and Greek context, nabasa natin. Kaya itong mga pastor na ito ng mga protestante, lalo na si R.A. Fuentes, bulaan ayon sa Biblia. Bulaan niyang mga yan. Namamaratang lang, kasinungalingan lang ang mga pinagsasasabi. At alam naman natin yung kasinungalingan gaya ng pinasa natin sa 8.44 nung na ang kasinungalingan ay hindi nasandaling sa Diyos kundi sa demonyo. Kaya may bukas pa. Magbago kayo. Kukupin naman kayo ng Diyos. Bumalik kayo sa kung bakit tinayo niya. Repent to Jesus. Accept Jesus and accept His commandments. Because when you accept our Lord Jesus Christ, you accept the commandment of our Lord Jesus Christ according to Apostle John in 12:48 of Book of John. And what is the context of that verse? In 3:18 of 1 John, that we need to do a works. And that work is justified out of faith. Because if you pag hindi ka gumagawa, talagang patay ka. Ito din yung konteksto na pagsamba sa Diyos sa Espiritu katotohanan at isa din ang paglalagay dito sa thinking ng Diyos. According sa 19:21 Isaias ng Hebrew ay Mejabe. Yan ay kakolik ng mga larawan. At sabi niya, ba't sa inyo ba? Aba, kung gusto mo humanap ka sa simbahan, hindi ka kasi pumapasok sa simbahan, papasok ka kasi, kaya hindi mo nakikita yung kasukat eh. Yung hawak ko is mini-figurine lang. Hindi ka naman yun. Pinamamaratang talaga eh. Yan kasi pag-ipit sa alangan, ano yung kumakapit. Pero hindi nakakaipit. Kaya, yun lang mga kapatid, moderator, simulan na natin ang cross-examination dahil may vision pa kaya. Kung nag-aantay sa ating pinalabas, ikat na natin. Okay, so dyan nagtatapos ang ating rebuttal na negative. Dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ng ating affirmative. Brother Joan, your time start now, bro. Okay, tanong Brother Jared. Ito bang nakikita mo na picture? Tanong ko sa iyo, sino ito?
Si Maria yan. At yan ay pinta ni San Lucas according to sacred tradition sa 2:15 ng ikalawang Tesalonika na panghawakan ninyong tradisyon na sa inyo'y ipinangangaral ko. Ngayon, babasahin mo yan. Wala akong pakialam dyan dahil ang tema natin, ikaw mismo ang nagsabi, ayon sa Biblia lang. Ayon sa Biblia lang. Huwag kang gagamit ng referensya. Next question. Sabi niya kanina, sabi mo, ito po si Maria. Si Maria, ha? Sinabi mo, ha? Kasi, huwag mo sasabihin sa Biblia lang. Sinabi mo kasi kanina yung mga mukha ni Maria, mga santo eh. Diba? So, tinanong kita dito. Tanong. Objection, moderator. Objection muna. Time stop. Anong objection natin? Sinabi ko na si Maria ay nag-exist. Pero wala akong ginamit na larawan ni Santa Maria Birhen. Ngayon, Okay. ayusin niya yung tema dahil yung mismong kinasahan niya ay ayon sa Biblia lang, hindi kung saan aklat niya na pinigyan. Okay, so nag-object ka dahil doon sa paggamit ng referensya kahit doon sa topic ay Biblia. Okay. Counter objection bro or Counter objection, moderator. Proceed. So, inamin niya na ganito. Pero ang counter objection ko ganito, kasi ginamit niya kasi. Ginamit niya Biblia lang. Tapos, sinama niya doon si Maria, yung mga santo na binabanggit niya kanina. Wala ba ninyo sa Biblia? Yung ibang santo na sino mga kalisod niya. Okay na bro, Jared. Okay na siya. Tingnan mo na. Si ano lang. Tapos ahatol. Tingnan mo na. Binanggit mo kasi kanina, kaya pinakita ko kanina sa'yo. Okay, Yun ba si Maria? Okay na. Sabi mo, oo. Okay na. Next so, question. magde-decide muna ako. Wait lang. So, magde-decide muna moderator mga kapatid. True na nasa topic lang naman talaga, sabi doon ay ayon sa Biblia lang. Pero sa rules ng debate Russia TV mga kapatid, bawat debater kahit nakalagay pa yan na Biblia lang, tinatanggap ko pa din kahit gumamit ng referensya ba. So bahala kayo dyan kung you are consistent sa inyong topic or hindi. So ganun lang ako mag-decide dyan ha. So proceed lang muna sa pagtatanong bro. Joan. Nagtatanong kasi ako bro, kasi sabi niya kanina, sinagot naman niya. Proceed na bro. Huwag na gagamit. Pero gagamit siya kanina, okay. Tinuro-turo niya yung tinuturo na. So, question. Yun bang sinasabi mo kanina na si Maria yon? Aminin mo ba ngayon nga nagkakamali ka nga hindi yon si Maria? Ito, moderator, ang tanong ko, total. Total, wala siyang nilagay na categorical at rebuttal stage ito. According sa sacred tradition, sa 2:15 ng ikalawang Tesalonika na ang sabi ng mga apostol, panghawakan ninyo ang tradisyon, ito, yung Our Lady of Perpetual Help o Santa Maria Salus Populi Romani, gayon itong hawak ko na ito, ay ipininta ni San Lucas according to sacred tradition. Next question. Hindi yan yung hawak mo. Next question. Next question. Tinanong ko kasi siya kanina, sabi niya, sumagot siya si Maria eh. Sa isip niya, si Maria. Pero ayon dito mga kapatid, hindi yung si Maria. Yan nagkakamali. Yung tanong ko sa iyo. Moderator, objection. Objection, moderator. Proceed sa objection. Okay, objection. Proceed. I am under cross-examination, moderator. Ang karapatan niya magtanong, hindi magpahayag. Dahil tapos ka na magpahayag. Sorry, hindi ka makakapuntos. Okay. Next question. So, ito, direct question as possible naman. Magtatanong naman si Brother Joan. Proceed ka lang, bro. Okay. Ayon sa linatag mo kanina, hindi Diyos-Diyosan kung mayroong kinukopyahan. Totoo ba yun o hindi? Ano naman kung sinabi ko sa 8:4 ng unang Korinto, ang mga Diyos-Diyosan ay larawan ng mga bagay hindi totoo. Ay, si Santa Maria, totoo yun eh. At si San Lucas ang nagpinta niyang Our Lady of Perpetual Help according sa sacred tradition na yun ang mababasa natin sa 2:15 ng ikalawang Tesalonika. Mag-ipit ka naman. Pampihira ka naman. Alanganin yung mga tanong mo para kaya, hindi ko na lang sasabihin. Baka Objection, moderator. tayo. Objection. Next question ha. Objection, moderator. Sinasabi ko, ang sagot ko, tanong ko siya kanina, yun bang revolto na kinukuha ng larawan, totoong larawan ba? Ang tanong ko sa kanya, yan ba ay hindi Diyos-Diyosan? Yan lang. Okay, so... Diyos-Diyosan o hindi? Okay, so proceed lang to sa tanong, bro. Diyos-Diyosan ba daw yun or hindi? Brother Jared, time ratio. 10 seconds, moderator. Proceed, 10 seconds. Ngayon, ang 10 seconds, ang binasa ko sa 8:4 ng unang Korinto, yung mga Diyos-Diyosan ay larawan ng mga bagay na hindi totoo. Ngayon, according sa katuruan ng simbahan... Next question, 10 seconds.
Next question. Okay, kaya. Next question. Next question. Sabi mo kasi yung ang mga larawan hindi galing sa totoo. Tanong ko sa'yo, yun bang nasa likod mo, yan ba ay larawan talaga ni Maria? Oo, hindi. Yes. Bakit? Dahil according sa sacred, ang kulit mo naman eh, iampas ko na sa itong talata yun. Dahil ayon sa sacred tradition, sa 2:15 ng ikalawang Tesalonica, yan ay ipininta ni San Lucas kasama itong hawak ko na ito na Salus Populi Romani, Ora Pro Nobis. Next question. Next question. Paulit-ulit Okay. yan. Ano pang tanong yan? Sabi mo, original na kamukha. Kasi ang image, original eh. Tingnan natin sa dictionary. Yan ay original talaga na mukha. Ang tanong ko sa'yo, tanong, yun bang nasa likod mo? Yan ay original na imahe ni Maria? Oo, hindi. Yes, original image ito ng Our Lady of Perpetual Health dahil ang nakakita dito si San Lucas at ipininta ito ni San Lucas according sa sacred tradition. Paulit-ulit na tayo. Alam mo, parang ikaw na yung kinatuparan ng 4:4 ng ikalawang Korinto. Bulag eh. Bakit? Nagbabasa ako ng sitas, di mo naiintindihan sa 2:15 ng ikalawang Tesalonica. Next question. Next Paulit-ulit to. Lumang Sinabi mo, na yan. yan ay original na mukha ni Kristo. Tanong ko sa'yo. Objection, moderator. Objection. Ano, Kristo ni Maria? Proceed. Objection. Anong objection natin, Brother Jared? Pinalitan niya ng Kristo. Maria ang tanong niya. Tricky question niya. Gusto Sorry na. Wait lang. Okay, so ganito. Pwede naman gawin yan ni Brother Joe, Brother Jared. Proceed lang, Brother Joe, sa yung tanong, bro. Oh, yun lang ang tanong ko, Mr. Moderator. Ang tanong ko, yun bang nasa likod niya? Yan ba'y talagang original na mukha ni Maria? Oo, hindi. Yan lang. Maria, yes or no? Proceed, Brother Jared. Yes, according to apostolic tradition sa 2:15 ng ikalawang Tesalonica, gibain mo yung binasa ko, hindi mo na igigiba lahat. Bakit, moderator? Bakit? Dahil according sa tradisyon, yan ay ipininta ni San Lucas na pinagkopyahan niya kay mismong Santa Mariang Birhen. Tanong, meron bang tradisyon sa Biblia o wala? 2:15 ng ikalawang Tesalonica, itatak mo sa isip mo. Next question. Next question. Tira ka na ito. Dahil sinabi mo, yan ay original na mukha ni Maria. Tanong ko sa iyo, kailan yan dumating sa iyo? Kaysa sino ang nagbigay sa inyo? Ito ay kopya. Ang original mismo na copy niya na mismong ipininta ni San Lucas ay nasa Vatican. Ngayon, imprenta ito nung original, pero kamukha talaga nung original, lalo na ito. Itong Salus Populi Romani. But is James ang nire-representa ay si Santa Maria na galing sa original na ipininta ni San Lucas according sa tradisyon ng simbahan na itinuro ng mga apostol sa 2:15 ng ikalawang Tesalonica. Magtanong ka pa, yung mahirap naman. Next question. Okay. Ang sunod kong tanong, Bro Jared, sino ang nagbigay sa inyo yung sabi mong original na mukha ni Maria? Sinong nagbigay sa iyo niyan? Kung ito ay copy ng original na galing kay San Lucas na ngayon ay nasa simbahan. Dahil ang simbahan, 1:7 ng Roma, napunta sa Roma at doon nakatatag ang Vatican City. Ngayon, kung gusto mo ng original, pumunta ka doon sa Vatican kung may ticket ka ng eroplano. Ito yung kopya ng original na inimprenta. At ipinainting. Mr. Moderator. Honest question. Ang sunod ko na tanong, ito na paulit ko na tanong. Sino ang nagbigay sa kanya? Yung nasa likod ba, na Maria? Sino ang nagbigay sa kanya na galing Vatican? Sabi niya kasi galing daw sa Vatican eh. Original ng mukha ni Maria. Tanong ko sa iyo, sino ang nagbigay sa iyo niyan? Ang nagbigay sa akin nito ay si Bro Enver at galing itong Vatican, galing itong Italy. Galing Italy ito. Kararating lang nito, nilagyan ko lang ng frame. Ngayon, ang pinagkopyahan nito, yung original, na mismong galing sa mukha ni Santa Maria na according sa tradisyon ng simbahan, sa 2:15 ng ikalawang Tesalonica, isinulat at ipininta ni San Lucas. Time. 7 minutes time. Okay. Time na. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second stage ng debate. At shoutout sa lahat ng nanood dyan mga kapatid. Nandito na tayo sa final conclusion. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Sabi ni Sis Grace Barrios, moderator, hinahamon ko si Jared sa same tema ng idolatry. Ilang beses mo na akong tinatakbuhan ha. Harapin mo ako sa tema na to. Shoutout din kay Jose Arnold Arperez. Basta pastor,
takot sa rebulto ni Mama Mary. Shoutout din kay Rowell Lino. Haha, ibig sabihin pastor, okay ka na sa litratong galing Vatican. Shoutout din mga kapatid kay Santa Maria Cleope, si Pastor Joan ng TWT FCF, ang di po totoo, sinungaling po. Shoutout din mga kapatid kay Jose Arnold Apres, basta pastor, ito yung kanina. Shoutout kay Archie Jokson. Regardless kung original o hindi, para lang yung kindergarten na nagdrawing ng mukha ng nanay o tatay niya sa papel. Hindi original, exact, pero para sa bata, ang drawing niyan, iyon ay parents niya. Shoutout kay Tahir Islam, tradition and not biblical ang pananampalataya mo, Jared. Shoutout mga kapatid kay Wayne Man, yung isang kamay ni Allah. Okay? Shoutout mga kapatid kay like Oliver Dandan, hindi marunong magtanong si Pastor. Jason Apostol, mga tanong, close-minded. Shoutout din kay Ashley Sarmento, hahaha, nabugbog si Pastor dito. Shoutout din kay Rowell Lino, paano niya kaya nalaman na DC Maria yon? Shoutout din kay John Del, hindi alam ni Pastor ang pinagkaiba ng Pesel at Chelen. Shoutout din kay Zaid Mayer, lumalaban, nasa napag-usapan ang Pastor, naipit na eh. Ito din kay Skylab. Congrats bro Jared. Lalo. Okay, nawala yung comment niya. At Morge Estrada, sabi niya, haha, di yan lalaban. Ayan. Shoutout din mga kapatid kay Tanier Janera. Acts 17, para malaman mo sir, asan po ang katoliko dyan? Wala dyan katoliko. Pagan gods, meron dyan ang Roman gods. Athenians. Okay, mahaba yung comment niya. Shoutout kay Carl Frederick Ribatosa. Sa definition ng Diyos-Diyosan na twist lahat. Bro Jared, kasahan mo si Pastor Fuentes sa usapan na yan. So mga kapatid, ako tayo sa final conclusion. Shoutout sa kay Maria Biscuit. Shoutout po sa mukha ni Tutam Kamin. Ayan, Rod Navarro, Naraha, Marcel Roman, Zaidmir, GR Galadardo. Itong Joan yata ang nag-complain kay John at James. Mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito. Mauna si Brother Jared ng Roman Catholic bilang negative na ang mga rebulto ng santo ay Diyos-Diyos ayon sa Biblia lang. Your time start now, bro. Yan mga kapatid, ang saya ng diskusyon na ito. Sobrang nasayahan ako at natawa dahil palsipikan ang tulong ng pastor na ito. Pinasasaya tayo dahil kinikiliti-kiliti lang tayo. Ngayon, sa Biblia may binabasa ang mga protestante sa 25 sa Isla Exodo at 5:7 ng Deuteronomio na huwag kang gagawa ng larawang inanyuan, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos harap ko, nakawangis ng anumang nasa itaas sa langit, nasa ibaba sa lupa, at nasa tubig sa ilalim ng lupa. Ngayon, ikinukonklusyon na ito, self-interpretation, na ito daw ay larawan ng mga santos ng Iglesia Katolika Apostolika Roma. Hebrew na Pesel. Na ang kahulugan ng Pesel ay Diyos-Diyosan sa Israel na ayon sa mga apostol sa 8:4 ng unang Korinto, larawan ng mga bagay na hindi totoo. At kanina ipresenta natin sa ating second stand na lahat ng mga santos ng Iglesia Katolika Apostolika Romana ay totoo, kaya hindi sila konsiderado sa 25 sa isang Exodo at 8:4 ng unang Korinto na mga Diyosan. Ngayon, bakit ang Diyos nagpagawa ng larawan at ito ba'y biblikal gaya ng ginagawa ng Iglesia Katolika Apostolika Romana? Basahin natin sa 3 list ng ikalawang kronika. Nag-aabang siya. Kala niya babasahin ko sa first stand ko yan para itatanong niya. Sorry. Basahin natin. Sabi sa 3 list ng ikalawang kronika, at sa kabanal-banalang bahay. In New Testament, ang kabanal-banalang bahay ng Diyos, sa 3:15 ng unang Timoteo, yun ang Iglesia ng Diyos, na nangalat na ayon sa 9:31 ng gawa sa La Sagrada Biblia ay Las Iglesias Católicas Apostolica Romana in Hebrew is Kataholos, means universal, means Catholic Church. Patunay lang yon na mismong si Apostolo Pablo ay Katoliko dahil kaanib siya dun sa Iglesia ng Diyos na nangalat na mismong insinulat niya sa buhat 9:31 na Ecclesian Kataholos, means Catholic Church. O sa La Sagrada Biblia, Las Iglesias Católicas Apostolica Romana. At yun ang tinatawag sa Bagong Tipan na kabanal-banalang bahay ng Diyos. Tanong, ano bang utos ng Diyos in Old Testament dun sa kabanal-banalang bahay ng Diyos? Sa 3 ng ikalawang kronika, sa kabanal-banalang bahay ay umukit ka ng larawan. Ano bang kahulugan ng larawan? May matang hindi nakakakita, may ilong na hindi nakakaamoy, may bibig na hindi nakakapagsalita. Pero teka muna, hindi ba't may utos ng Diyos sa 25 sa ng Exodo na huwag kang gagawa? Bakit ang Diyos mismo nagpagawa?
Dahil sa Biblia, dalawa ang klase ng rebulto. In Hebrew, meklaet at pesel. Yung pesel ang konteksto nun sa lahat ng binasang talata ni Pastor. Yung mezabe, o meklaet, o feminine graven images, yun ang inutos ng Diyos na siyang sinusunod ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kaya nga, according sa tradisyon, merong ipinunta si San Lucas at ito yung Our Lady of Perpetual Help. At ang Santa Maria Mater Salus Populi Romani. At yan naman ay hindi natutulan ni Pastor dahil pati ito pinakailaman niya. Siguro nagagandahan siya. Huwag kang mag-alala, i-chat mo ko at padadalhan kita ng kopya ng Our Lady of Perpetual Help para maganda yung background mo dyan. Para nasusunod mo naman ng Diyos na maglagay ng larawan. At yun ay ipinatuloy ng ating Panginoong Jesucristo in New Testament kasama sa konteksto sa kanyang synoptic gospel sa 5:17 ng Mateo. Na sapagkat ako'y naparito hindi upang siraing kutusan, kundi upang tuparin. At isa dun sa itinupad ng ating Panginoong Jesucristo na siyang ipinatuloy ng mga apostol, 3 ng 2 kronika na sa kabanal-banalang pahi ay umupit ka ng larawan. Ngayon, napatunayan ba natin sa tindig na ito, talo ang ating kalaban o hindi? Talo si Joan, talo ang The Way of Truth na kanyang sinaanibang sekta at ang turo sa kanya ng pastor niya. Talo, hindi nakapuntos. Kumbaga sa basketball, panay foul. Dahil sa Biblia, mga kapatid, dalawa ang konteksto ng rebulto. Meklaet, pesel at mezabe. At ang image ng Iglesia Katolika na yun ay mezabe at meklaet feminine graven images na inutos ng ating Panginoon na ilagay sa templo. Kaya napatunayan natin, talo ang ating kalaban, talo si Pastor Joan sa diskusyon na ito at hindi nakapuntos. Peter Pendon, tsaka ito, naghahamon si R.A. Puentes. Hoy, R.A. Puentes, tapos na ako sa'yo. Later ka sa akin makakaskura. Never. Dahil ba susunod ko si Pablo kaysa sa'yo? Pati ikaw, Mary Grace Barrios, alam mo yung anak mo, sumasama sa prosesyon yun eh. Hindi chismis ito, ikaw mismo nagsabi noon. Ba't mo ako tututulan? Tutulan mo muna yung anak mo dahil yun ang unang-una na sumasama sa prosesyon. At inaamin mo naman ito eh. Saan mo na pagalitan mo, tsaka ako, tsaka tayo magdiskusyon. O ba naman? Kaya yun lang, tsaka yung mga naghahamon dyan ng mga sulpot, never kayong makakascore dahil karunungan ng Diyos ang inilalaban ko. Katunay, itong kalaban natin hindi nakascore dahil ang sabi ng Diyos, 21:15 ng Lucas, bibigyan ko kayo ng bibig at karunungan na hindi masasalang. Viva Cristo Rey, mga kapatid. Proteo et ega. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating final conclusion ng negative at syempre dako tayo sa final conclusion din ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na ang mga rebulto ng santo ay Diyos-Diyosan ayon sa Biblia lang. Brother Joan, your time start now, bro. Okay, napakaliwanag mga kapatid ay sinasabi dito sa aking stand, napapatunayan ko na mga santo, rebulto ng mga santo ay isang Diyos-Diyosan. Napakaliwanag mga kapatid, ito nakasulat sa Kaalam ni Solomon na sinasabi dito, itong mga tao na ito, nakikilala nila ang tunay na Diyos, pero ginawa nila ng mukha ang Diyos. Kaya nagiging Diyos-Diyosan ang pagsamba nila. Ito nakalagay. Una, nasayop sila sa mahitungod sa Diyos diha sa ilang pagsimba sa larawan sa Diyos. Diyan mo na. Napakaliwanag mga kapatid. Ito si Jared. Siguro, bago pa lang ito naggumawa ng mga kasinungalingan eh. Napakaliwanag yung talata mga kapatid. Na huwag mong gagawan ng larawan ng Diyos. Kasi kung gagawan mo ng larawan ng Diyos, nagiging Diyos-Diyosan na yan. Napakaliwanag dito, kumuha sila ng bato at kahoy. At ginawa nila ng mukha ang Diyos at doon sila nagpupuri. Napakaliwanag mga kapatid. Ginawa nila ng mukha ang Diyos at doon sila nagpupuri. Ngayon, ipalabas niya ganyan. Tingnan natin yung kasinungalingan niya. Tinanong ko siya kanina doon sa mukha ni Maria. Sabi na si Maria yon, si Maria. O tingnan mo, doon pa lang sa pamalantaya mo, nakamali ka na eh. Kasi nagsisimba ka ng mga icons. Yung tanong ko kanina, hindi yon si Maria. Sino yon, Brother Jared? Si Our Lady of Vladimir. Kaya nagkakamali ka doon sa pagsamba mo eh. Doon sa mga paniwala mo na yon ay mukha ni Maria. Kaya Okay, I think nag-pause si Brother Joan. So mga kapatid,
hintayin natin si Brother Joan. Shoutout muna mga kapatid sa ating nasa live. Basa muna ako ng ilang comment dito. At medyo nawawala si Brother Joan. Bro, kung nadidinig mo to bro, hindi kita nadidinig bro. Ayan. Bro, napakalakas. Nawala yung kuryente kasi napakalakas yung ano ba yun? Kilat? Sige. Ito bro, okay na bro. Proceed ka lang bro. 3 minutes and 16 seconds bro. Okay. Napakaliwanag mga kapatid yung presentation natin. Hindi lang talaga niya tanggapin. Kasi sabi dito, ang mga tao nagsisimba sa mga Diyos, hindi talaga makaintindi at ayaw nila ng katotohanan. Kaya nga ayaw na talaga kahit napapatunayan natin na sinasabi na yung mga taong sumamba sa mga Diyos-Diyosan, Old Testament pa ito gumawa sila ng mukha ng Diyos at doon sila sumamba. Kumuha sila ng bato at kahoy at gumawa sila ng mukha ng Diyos para iaalay sa Diyos. Napakaliwanag mga kapatid. Napakaliwanag at ito ay sinunod ng mga Roman Catholic Church. Ito ay sinunod ng mga Roman Catholic Church mga kapatid. Napakaliwanag, binasa natin kanina na yung suot ng kanilang Diyos-Diyosan ay nakasuot pula. Sino pa ba ang gumagawa nun, di ba? Mga Roman Catholic Church lang? Sila lang? May mga Diyos-Diyosan sila nakatrangkang na parang bilanggo, na muntik na sila, malapit ng sistensahan para hindi makawala. At saka yung mukha, itim na. Napakaliwanag yung binanggit sa Biblia. Talagang hindi lang makaintindi mga yung nasa kadiliman. Yung nasa kadiliman. Brother Jared, sayang ka. Sabi niya kanina, hindi daw. Hindi daw yung mga alagad. Hindi mga alagad. Anong hindi mga alagad? Napakaliwanag yung nakalagay dito sa Roma 1 alam nila ang katotohanan. Alam nila ang Diyos. Pero ginawa nila ng mukha ang Diyos. Napakaliwanag kapatid. Napakaliwanag. Hindi mo lang maintindihan kasi nandoon ka na sa kadiliman. Napakaliwanag. Alam nila. Alam nila ang katotohanan. Ito ang sabi. Babasahin natin. Sukad buhata sa Diyos ang kalibutan, ang iya dili makita ang himaya sa 21 lang. Nakaila sila sa Diyos. Alam nila ang Diyos. Huwag mong sabihin hindi alam. Alam mo rin ang Diyos, Bro Jared, pero hindi mo lang tatanggapin kasi mahilig ka sa pigirin. Mahilig ka sa pigirin. Yan ang problema sa iyo. Yan ang problema sa iyo, mahilig ka sa pigirin. Yan nga sinasabi ng Biblia Alam nila ang Diyos pero ginawa nila ng mukha ang Diyos. Wala pa si Maria noon, naging Diyos-Diyosa na yun. Naging Diyos-Diyosa na, wala pa yung sinasabi niyong mga santo. Doon pa lang mga kapatid sa Old Testament, kapag gumawa ka na mukha o isipin mo na ganyan ang mukha ng Diyos, yan ay tinatawag na Diyos-Diyosan. Hindi mo lang matanggap yung Brother Jared kasi hindi mo na alam Tinanong kita kanina dito, sabi mo, huwag gagamit ng mga referensya. Kasi ayaw mo ng referensya sa akin. Yung kasama mo si FD, nagtataka, bakit natatakot ka, gumamit ako ng referensya. Dito nakalagay Yung tinanong ko kanina, yun bang mukha ni Maria? Sabi mo, si Maria yan. Pero hindi yun. Si Saint Vladimir yun. Ano ka ba? Tapos, doon pa lang, sipiat ka na sa paniwala mo na yung mukha, yan ang mukha ni Maria. Nagsisinungaling ka naman na yun ang mukha ni Maria. Bakit? Sino bang may alam doon may kamera ba doon sa panahon sa first century? Sa first century sa Kristiyanos? Mayroon ba? Tama nga yung sinasabi nila dahil napakatagal, napaka-antik na yung iglesia mo, hanggang ngayon may picture ka pa rin. May picture ka pa rin dahil napaka-antik ng iglesia mo. Walang picture, bro. Walang picture. Kaya nga sinasabi doon wala namang problema. Walang problema mga kapatid kung ikaw ay magsamba. Kung may original copy ka. Gawa lang ng kamay doon sa Quiapo binili or dito sa amin sa Talisay. Diyan nagtatapos mga kapatid ang ating debate between TWT FCF versus RCC mga kapatid. At before natin end yung ating live, syempre gusto ko muna silang bigyan ng time magpasalamat. Hindi na ito sa debate. Please, wag niyo nang pag-usapan. Doon tayo sa ating mga audience mga kapatid sa YouTube at Facebook natin at makakapanood pa nito. Unahin natin si Brother Joan. Bro, pasalamat ka muna bro. Okay, salamat lang ko sa ako mga amigo karon, mga amiga, Luzon, Visayas, ug Mindanao, bisan ni diin kalibutan na nagpuyo. Maayo kaayong kinabuhi, maayong panangabuhi sa inyo karon diha. Usab sa tong katunggalan ni Bro Jared, kini ato is friendly debate lang, Og kang Bro Russia, og sa mga ato karong mga viewers, at sa atong mga viewers, maayong hapon kaninyong tanan. O ginaot nga ang Diyos, magapanalangin ka natong tanan. Hopefully, ang Biblia nag-ingon si Ginoong Hesus nga hiusaa sila nga maingon, kita usa.
So, yan lang ang aking mga pangarap mga kapatid, na tayo man sa ngayon ay hindi magkakaisa. Pero sana dumating ang mga panahon na tayo ay magkakaisa by the guidance of the Holy Spirit. So, dito lang, Bro Russia. Okay. Bro Joan, meron ka bang mga page or YouTube channel baka gusto mo i-promote, or meron ka bang ganon? Yung Wala ako, Bro Russia. Ito wala lang aking Facebook. Facebook lang, oh. Ayan, so kung gusto siguro yung tanong or mag PM mga kapatid, kung meron pa kayong mga, or magsuri din, nakatag naman yung Facebook ni Brother Joan dyan, so pwede nyo siyang i-contact mga kapatid. Dito din tayo kay Brother Jared. Bro, pasalamat ka, bro. Yan, salamat sa Diyos, lalo na sa ating moderator, sa ating katunggali. At hanggang dito na lang ulit mga kapatid. At dahil meron tayong public catechism at merong magpapalig sa simbahan na isang daanin sa Facebook pa lang. ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.